Ang inang ito ay sumisid upang makahuli ng abalone. Ang kanyang munting anak na babae sa tabing dagat ay patuloy na tinatawag siya, ngunit ang inang walang puso ay hindi pinansin ng mga tawag ng kanyang anak. Para sa kanya, ang abalone ang lahat dahil ito ang tumutulong sa kanyang mga anak na magkaroon ng 3 kain sa isang araw, at tanging abalone lang ang makatutulong sa kanyang mga anak upang magkaroon ng pera para makabili ng mga aklat sa paaralan. Ganoon ang laman ng puso ng ina, ngunit para sa kanyang munting anak na si Asan, na wala pang gaanong nauunawaan, pakiramdam niya ay wala siyang halaga sa kanyang ina. Ang inang ito ay wala man lang pakialam sa kanya. Si Asan at ang kanyang ina ay hindi magkasama sa iisang bahay dahil may bagong asawa na ang kanyang ina. Matagal nang pumanaw ang ama ni Asan habang nasa isang paglalakbay sa dagat. Kawawang Asan, tanging ang kanyang lola lamang ang kasama niya sa bahay. Nakikita niya lamang ang kanyang ina tuwing araw, ngunit ito rin ang oras na sumisisid sa dagat si Ginang Guangray. Kaya naman bihirang mag-usap sina Asan at ang kanyang ina. Ngayong araw, dinalaw ni Asan ang kanyang ina upang ipakita ang tulang nanalo ng ikalawang gantimpala. Ngunit hindi ito pinansin ng kanyang ina, na labis niyang ikinalungkot. Subalit hindi nag-iisa si Asan sa kanyang kalungkutan, sapagkat may isang batang lalaki na nagngangalang Guanik na tahimik na laging kasama ni Asan. Bagaman bata pa, nais ni Guanik na alagaan si Asan. Isinusuko pa nga niya ang lahat para lamang kay Asan. Pagbalik niya sa bahay, sinisi ni Asan ng kanyang ina dahil puro abalone lamang ang inaatupag nito at hindi man lang pinansin ng tulay niyang nanalo ng gantimpala. Ngunit sinabi ni Guangray na wala namang silbi ang mga tulang iyon. Ano bang mapapalaroon kung hindi naman iyon na ipagpapalit sa abalone o kabibe ng perlas? Sinabi rin ni Guangray kay Asan na dalhin na lang ang tula sa bahay at ipakita sa kanyang lola at tiyo, dahil ang kanilang pamilya ay talagang may pagpapahalaga sa mga iskolar. Ngunit sagot ni Asan, hindi siya gusto ng kanyang lola. Ayon sa kanyang lola, lalo siyang nagiging kamukha ng kanyang ina, kaya ayaw na siyang makita nito. Pati ang kanyang tiyo, ayaw siyang pakainin ng croaker, isang uri ng isda. Magaling naman sa pag-aaral si Asan, ngunit sinabi ng kanyang tiyo na inaagaw ni Asan ang lahat ng swerte ng kanyang anak. Bagaman mahal na mahal ni Guangray ang kanyang anak, hindi niya ito maaaring patirahin sa kanya dahil wala siyang sapat na pera upang suportahan ang pag-aaral ni Asan. Sa parehong oras, dumating sa bahay ang bagong asawa ni Guangray. Magiliw din itong inimbitahan si Asan na manatili para sa hapunan. Ngunit si Asan ay maunawain, kaya nagpaalam siyang umalis ng gabing yun. Binasa ng kanyang amay ng tula ni Asan at kinausap si Guangray kung maaari ba nilang patirahin si Asan doon. Ngunit sabi ni Guangray, wala silang pera. Rento lang ang bahay na ito na gawa sa pawid. Kung patitirahin si Asan doon, baka gawing tagapag-alaga lang siya ng kanyang mga kapatid sa ibang ama. Alam ng asawa ni Guangray na nanatili si Guangray doon ng sadya para lang mapalapit. Bukod pa rito, tuwing binubuksan ni Asan ang kanyang mata, tatawid siya sa burol patungo sa bahay upang hanapin ang kanyang ina. Bukod pa roon, nagsimula ng matutong mag-dive ang dalagang mula sa dagat nang siya ay 10 taong gulang pa lamang. Nang marinig ito, mariing tumutol si Guangay. Nais niyang lumipad ng mataas at malayo si Asan, hindi sundan ng maralit ang propesyon na iyon. Kahit mamatay siya, hindi niya papayagang mag-dive si Asan. Pagkatapos, umupo si Guangay at muli niyang binasa ang tula ng kanyang anak, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Sa kabilang banda, ang anak ng tiyuhin ni Asan ay tinuturuan ng kanyang lola. Samantala, si Asan ay kailangang magtago sa kusina upang magtrabaho sa bahay. Sa labas, nagdala si Guanik ng croaker na ibebenta kay Asan's uncle. Alam niyang palaging 5 isda lang ang binibili ng pamilya, maliban kay Asan. Nagdala si Guanik ng 6 na isda at sinabi niyang ang isa ay libre para kay Asan upang makakain. Nang mga oras na iyon, bumalik si Guangray sa bahay ng kanyang ina. Inihagis niya ang 2 tali ng isdang croaker sa pamilya. Galit na galit si Guangray dahil sa pagmamaltreto ng pamilyang iyon sa kanyang anak. Hindi lang nila hindi pinakain si Asan, pinilit pa nilang magtrabaho si Asan tulad ng isang katulong. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sinipan ni Guangray ang tambak ng mga pinggan na nililinis ni Asan, saka hinayla ang kamay ng kanyang anak at umalis. Dahil sa tula na isinulat ni Asan, nagkaroon ng lakas ng loob si Guangray na gawin iyon sa tula. Araw-araw ay isinulat ni Asan ng tungkol sa kanyang ina. Nagsisad siya para sa abalone kahit na dumaan ng mga bagyo. Dahil sa abalone, kailangan maghintay ng anak. Matagal siyang naghintay, hanggang sa dumating ang ina. Nasaan ka? Bakit hindi kita naririnig? Naghahanap ka pa rin ba ng abalone? Baka hindi ka na makalabas, baka nalunod ka na sa tubig. Ang puso ko'y parang sisibog sa kaba. Oh, malupit na abalone, napupot ako sa iyo. Kung ikaw lang sana ay nagkakahalaga ng 101, bibili ako ng isa upang makapiling ang aking ina kahit isang araw. Ang kanyang likod ay masakit, hindi tumitigil ang kanyang ubo. Hayaan mong magbigay ako ng 101 araw-araw upang siya ay makapagpahinga at mamuhay ng matiwasay. Umiyak si Guangray habang binabasa ang tula. Akala niya ang tula na iyon ay dapat unang lugar, hindi pangalawa. Kahit mahirap ang buhay, sinikap ni Guangray ang lahat para kay Asan. Nais niyang magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanyang anak at hindi mamuhay ng tulad ng sa kanya. Kinabukasan, agad na umuwi si Asan. Nandyan siya, umiyak dahil siya ay naging vice-presidente lamang ng klase. Nakakuha siya ng 37 boto, habang ang ikalawang pwesto ay may 28 boto lamang, ngunit siya pa rin ang napiling maging presidente ng klase dahil siya ay anak ng isang makapangyarihang pamilya. Ayaw tanggapin ni Asan ang hindi makatarungang katotohanan iyon.
Nang marinig ni Guang Rai, nagpunta siya sa paaralan upang makita ang guro ng kanilang klase. Nakita niya ang tula na nanalo ng unang pwesto, na tungkol sa isang tapat na sundalong ama. Inisip ni Guang Rai na walang saysay ang tula, ito'y maliit na bagay kung ikukumpara sa tula ni Asan, ngunit ito ay nakasabit sa isang ginto at itinatanghal ng ornament. Nakakahiya tingnan. Sa loob, nagbigay si Guang Rai ng mga rice cake sa guro, pati na rin ng ilang pares ng medyas at kaunting pera. Ginawa niya ito dahil nais niyang matulungan ng guro si Asan na maging presidente ng klase. Ang mga bagay na ito ay nakuha niya sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa bukirin sa nakaraang mga araw. Sa labas, alam ni Asan kung gaano kahirap mag-alala ng kanyang ina para sa kanya, kaya't sinabi niya na ang pagiging presidente o vice-presidente ng klase ay pareho lang. Bagamat sinabi niya ito upang aliwin ng kanyang ina, sa kaloob-looban ni Asan ay hindi niya nais tanggapin ang titulo ng vice-presidente. Pag-uwi, nagdesisyon si Guang Rai na tumigil sa paninigarilyo. Nais niyang mabuhay ng matagal upang alagaan si Asan at higit sa lahat, nais niyang makita ang tagumpay ng kanyang maliit na anak. Ngunit hindi ayon sa plano ang mga nangyari. Unti-unting lumala ang kalusugan ni Guang Rai dahil sa kanyang diving career, kaya't kinailangan niyang tumawag ng isang albularyo upang magsagawa ng ritual, sa halip na pumunta sa ospital para magpagamot. Alam ni Asan na ang kanyang ina ay nagkasakit dahil sa diving career nito, kaya't sinunog niya ang lahat ng gamit pang dive ng kanyang ina. Pagkatapos, pumunta siya sa tabing dagat upang ilabas ang kanyang galit sa karagatang iyon. Ang dagat ay kinuha na niya kanyang ama, at ngayon hindi na nais kuhanin ng kanyang ina. Nang gabing iyon, pumunta si Guang Rai sa bahay ng lola ni Asan. Nais ni Guang Rai na samahan siya ng kanyang biyanan upang kumuha ng litrato para sa kanyang memorial portrait. Natatakot si Guang Rai na mag-isa. Pagbalik niya sa bahay, nang ang lahat ay mahimbing na natutulog, gisingin ni Guang Rai si Asan. Inihanda niya ang pinakamasarap na inihaw na abalone para sa kanyang anak. Sinabi ni Guang Rai, kung ako ay mamatay, Asan, kailangan mong lisanin ang bahay ng iyong stepfather. Pumunta ka sa bahay ng iyong uncle. Huwag dito upang maging alipin ng pamilya ng iyong stepfather. Kapag ikinasal ka, hawakan mo ang kamay ng iyong uncle. Kung ikakasal ka ng walang kamag-anak, iiyak ang ina. Ang lahat ay magiging ulila. Kahit na mamatay ang mga magulang, kailangan pa ring magpatuloy ang mga anak sa buhay. Nakaupo si Asan at umiiyak, hindi nais marinig ang mga sinabi ng kanyang ina. Hindi inasahan ni Asan na iyon na pala ang huling pagkain na makakasama siya ng kanyang mahal na ina. Pagkatapos noon, niyakap ni Guang Rai si Asan at kumanta siya ng lullaby, at pagkatapos ay iniwan na siya ni Guang Rai magpakailanman. Si Asan, ang munting Asan, ay kailangang mabuhay mag-isa sa isang madilim na buhay. Sa panahon ng libing ni Guang Rai, palaging nariyan si Guan Sik upang alagaan si Asan. Alam niyang wala nang ibang kamag-anak si Asan, at siya na lang ang maaasahan ni Asan. Hindi nawawala ang pananabik ni Asan sa kanyang ina sa kanyang puso, nakikita siyang umiyak hanggang matuyo ang mga luha. Umiyak din si Guan Sik. Sa wakas, iniwan na si Guang Rai, at naiwan si Asan at ang kanyang dalawang kapatid sa kanyang bagong asawa. Patuloy na nagmakaawa ang kanyang stepfather na manatili si Asan dito upang alagaan ang kanyang mga nakababatang kapatid. Tanging sa ganitong paraan lamang siya makakalabas ng dagat at makakapagpangingisda ng may kapanatagan, nakikita niyang ang mga kapatid niya ay masyado pang bata. Hindi kinaya ni Asan na umalis kaya pumayag siyang manatili muna. Ngunit nanatili siya mula sa isang season hanggang sa susunod dahil ipinangako ng kanyang stepfather sa kanya ang maraming bagay. Ipinangako nitong aalis siya kapag pumasok sa unang baitang ang bunso nilang kapatid. Pinaniwalaan nito ni Asan kaya't nagtrabaho sila ni Guanik ng gusto upang mapalitan siya sa mga bukirin. Pati na ang pag-aalaga sa mga nakababatang kapatid ay si Asan na ang gumagawa. Kahit mahirap, palagi niyang inaalala ang sinabi ng kanyang ina, basta't mabuhay ka, mabubuhay ka, darating ang araw na malilimutan mo ang sakit ng pagkawala ng iyong ina. Tuwing araw, dumarating si Guans upang tumulong kay Asan sa mga bukirin, at lagi siyang may daladalang basket ng isda para kay Asan. Dahil kay Guanzik, hindi nakaramdam ng kalungkutan si Asan sa gitna ng kanyang abalang buhay. Isang araw, nagdesisyon si Asan na umalis sa bahay na iyon. Ayaw ng kanyang stepfather na umalis siya kaya ipinangako nitong tutulungan siya na maging isang makata at makapag-aral sa kolehiyo. Pinaniwalaan nito ni Asan kaya't nagdesisyon siyang manatili muli. Lumipas ang panahon, si Asan ay kailangang magbenta ng repolyo para sa kanyang stepfather, at si Guanzik naman ay nagbenta ng isda para sa pamilya. Ngunit ang taong nag-aalaga sa dalawang tindahan ay si Guans. Si Asan ay nakatutok lamang sa kanyang mga aklat ng tula. Si Asan ay lubos na nahulog sa pagbabasa ng mga tula, ngunit nahihiya siya na nakaupo sa gitna ng palengke habang suot ang kanyang uniforme. Samantalang si Guanik, wala siyang pakialam sa kahit anong bagay maliban sa pag-aalaga kay Asan. Wala siyang sariling pangarap, ang tanging nais niya ay matulungan si Asan na matupad ang kanyang pangarap na makapag-aral sa kolehiyo. Dinala ni Guanik si Asan at isinama siya sa tamang lugar, pagkatapos ay pinalitan niya ang kahoy na upuan ni Asan ng isang upuan upang siya ay makaupo ng komportable. Ang lahat ay nagpatuloy mula sa isang season hanggang sa susunod. Dinala ni Guanik si Asan, na ngayon naging maganda at batang babae, at pinalitan din ni Guanik ang upuan ni Asan ng isang mas malambot na upuan upang siya ay makapagbasa ng maayos. Para kay Guanik, ayos lang basta masaya si Asan, masaya na rin siya. Isang araw, dumating ang lola ni Guanik sa palengke at napansin niyang may hindi tama. Mabilis na tumakbo si Asan. Nagalit ang lola ni Guanik at inikat ang cart ng repolyo ni Asan dahil patuloy itong nagtitinda malapit sa fish stall nila.
Siya ay isang manghuhula at labis na mapaniniwalaan sa mga pamahiin. Inisip niya na si Asan ay isang anak na may kasamang kaluluwa ng kanyang ina, kaya't hindi niya pwedeng hayaan si Asan na magtagal sa tabi ng kanyang pamangkin. Si Guanik ay nakatayo sa kabila at si Asan ay hindi rin papatalo, kaya tinukso niya ang lola ni Guanik na hindi na siya gusto ni Guanik. Sinabi ni Asan at mabilis na tumakbo. Saglit na tinulungan ni Guanik si Asan, pinulot ang kanyang sapatos at mahinahon nitong isinusuong sa kanyang mga paa nang walang sinasabi. Sa daan pa uwi, sinabi ni Asan na ang paglalaro ng magkasama ay tinatawag na isang date. Nais lang ni Asan na umupo sa tabi ng stall ni Guanik upang kumita ng pera, kahit na ibigay ito ni Guanik ng libre, hindi niya tatanggapin. Inalis na ng dagat ang mga magulang ni Asan at hindi na niya nais pang manirahan doon. Tiyak na hindi siya mag-aasawa ng isang lalaking taga-isla, sa anumang paraan, mag-aasawa siya ng lalaki mula sa Seoul. Nang makita niyang tahimik si Guanik, lalong naging galit si Asan at tinanong kung may sumpa ba mula sa patay na baka si Guanik, bakit siya tahimik na parang talaba. Sumagot si Guanik, kung ganoon, Asan, alisin mo ang kamay mo sa bulsa ko at hanapin mo ang bulsa ng lalaking Seoul, at ipasok mo doon. Ipinakita nito na may galit at selos si Guanik, ngunit hindi ito napansin ni Asan. Pagkatapos noon, dinala ni Guanik si Asan sa isang bukili ng mga canola flowers. Palagi siyang may hawak na basket ng isda para kay Asan. Sa nakalipas na 10 taon, palaging may inihandang isda si Guanik para kay Asan, ngunit hindi ito dahil sa awa. Talagang nais niyang malaman ang dahilan. Sa halip na sagutin, inilagay ni Guanik ang kanyang kamay sa bulsa upang mahawakan ng mahigpit ang kamay ni Asan at pagkatapos ay binigyan siya ng isang surpresa at halik. Sinabi rin ni Guanik na hindi siya mininirehan kasama ang kanyang lola at ina, bagkus nais niyang manirahan kay Asan. Pagkatapos nito, binigyan ni Guanik si Asan ng isang passionate na halik ng kabataan. Ang kilos na ito ay nagpapatunay na pareho nilang nakumpirma ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Gayunpaman, patuloy na nanindigan si Asan na hindi niya pakakasalan si Guanik, mag-aasawa siya ng lalaking mula sa Seoul. Para kay Guanik, hindi siya nag-aalala tungkol doon. Bumalik si Asan sa bahay ng puno ng kasiyahan dahil sa kanilang unang halik. Ngayon ay tunay na tagsibol sa buhay ni Asan. Habang ang bunsong kapatid ay kumakain, ang pangalawang kapatid ay wala, kaya't si Asan na ang naghanap sa kanya. Nang buksan niya ang aparador, nagulat siya nang makita ang kanyang stepfather at ang kanyang kalaguyo na nagtatago doon. Noong gabing iyon, tumanggi ang kalaguyo na alagaan ng illegitimate na anak ng kanyang ex-asawa na nakahiga sa loob. Narinig ni Asan ang lahat ng ito at wala na siyang ibang choice kundi umalis. Kinabukasan, pumunta si Asan sa bahay ng kanyang lola, plano niyang magtanong kung maaari siyang lumipat doon, ngunit wala ng pribadong kwarto, kaya't sa kusina na lang siya makakatulog. Samantala, patuloy na pinipilit ng kanyang uncle na magtrabaho si Asan sa isang pabrika, ngunit kung gagawin ito, mawawala ang kanyang pangarap na maging isang makata. Nang bumalik si Asan sa bahay ng kanyang stepfather, nakita niyang ibinababa ng kalaguyo ng kanyang stepfather ang memorial na litrato ng kanyang ina. Dahil dito, hindi na kayang magpakalma pa ni Asan. Agad niyang hiniling sa kanyang stepfather na bayaran siya sa mga taon ng kanyang trabaho, mula sa mga bayarin sa tuition, pangangalaga sa bata, at ang perang ipinangako nitong iPad adala siya sa kolehiyo. Nandoon ang kalaguyo, ngunit hindi ito tinanggap. Bukod pa rito, wala ng pera sa bulsa ang kanyang stepfather, kaya't hindi siya kayang bayaran sa kanyang mga serbisyo. Si Asan ngayon ay walang ibang matatakbuhan kundi si Guansek. Sinabi niya ito kay Guanik, pati na rin na pinipilit siya ng kanyang uncle na magtrabaho sa pabrika at wala na siyang pupuntahan. Hindi alam ni Guanik kung anong gagawin dahil hindi niya kayang dalhin si Asan sa kanilang bahay. Ang pangarap ni Asan na mag-aral sa kolehiyo at maging isang makata ay unti-unting nawawala. Nagalit si Asan kay Guanik dahil ipinangako nitong bibigyan siya ng lahat ng bagay at pipiliin siya ng buwan at mga bituin, kaya't ngayon ay dapat maghanap siya ng solusyon. Niyakap ni Guanik si Asan ng mahigpit at umiyak kasama siya, at pagkatapos ay nagkaroon sila ng isang talagang matinding plano. Pagbalik nila sa bahay, kinuha ni Asan ang damit ng kalaguyo ng kanyang stepfather upang isuot, at kinuha din ng ilang alahas upang dalhin dahil ito ang perang nararapat sa kanya. Hindi niya nakalimutang dalhin ang litrato ng kanyang ina. Samantala, ninakaw ni Guanik ang isang bangkos ng alahas mula sa kanyang lola, at hanggang ngayon, nanginginig pa siya sa takot, ngunit para kay Asan, magagawa niya ang lahat. Pinlano nilang sumakay ng barko upang tumakas papuntang mainland, wala na silang pagkakataong bumalik dito, at magsasama sila sa buhay at kamatayan. Kinabukasan, nais ng staff ng barko na suriin ang kanilang mga residence cards, ngunit hindi nila ito maipakita. Nagsimulang magduda ang staff kung sila ay mga menor de edad. Pinlano ni Guanik na suhulan sila ng singsing, ngunit agad siyang pinigilan ni Asan at malakas na hinamon ng staff na itapon sila sa dagat. Nais nilang malaman kung ano sila sa isa't isa. Agad na sinabi ni Asan na sila ay mag-asawa, at pagkatapos ay hinayla si Guanik palayo, parang wala lang nangyari. Nang makarating sila sa mainland, tumigil sila sa isang tindahan ng ginto upang ibenta ang mga alahas. Ngunit ang may-ari ng tindahan ay nagduda na ninakaw nila ang mga alahas, kaya't hindi nila ito mabibili pabalik. Nang gabing iyon, nagpunta sila sa isang motel upang humiling ng pahintulot na magstay ng magdamag. Sinabi ni Asan, kakalabas lang kami, ninakawan kami ng wallet, kaya wala kaming ID o residence card. Pagkatapos ay hiningi ni Asan sa may-ari na ipagpalit ang isang silver ring para sa isang kwarto. Ang asawa ng may-ari ay napakamaasikaso at sinabi na maaari nilang bayaran ang kwarto kinabukasan, at ibinigay pa sa kanila ang susi ng kwarto.
Hindi lang iyon, inihanda pa nila ang hapunan para sa kanila kasama ang isang bote ng alak, at patuloy na nagsabi na libre na ang lahat ng ito. Kinabukasan, ang fan sa kwarto ay nasira, at naging sayang naman kung maghihiga lang sila sa isang mainit na kwarto na may alak at walang gagawin sa isa't isa. Si Guanik ang unang nagising at tinanggap ang bill para sa kwarto, na umabot sa 640,000. Ngunit noong nakaraang gabi, sinabi ng may-ari na libre ito. Natuklasan ni Guanik na nawawala ang bag na naglalaman ng kanilang mga alahas. Pumunta sila ni Asan upang magulat sa may-ari ng motel, ngunit sinabi nitong malinaw na may ginagawa silang hindi tama. Ang asawa ng may-ari ay tahasang nagdagdag na hindi niya nakita ni isa sa kanila na may dalang bag. Banta pa ng asawa ng may-ari na tatawagan na nila ang pulis at gusto niya makita kung paano haharapin ang mga taong tumakas mula sa Jeju Island. Nagtaka si Guanik kung paano alam ng may-ari na galing sila sa Jeju. Baka ninakaw niya ang bag at nakita ang mga tiket nila ng tren dito. Nang marinig iyon, natahimik si Guanik. Dito lang nila napagtanto na sadyang binigyan sila ng alak ng may-ari kagabi at pinainit ang kwarto upang makatulog sila ng mahimbing para makapagnakaw ng bag. Ngunit nanatili pa rin silang matigas at tinanong kung nasaan ang ebidensya. Umupo ang dalawa upang mag-isip ng paraan upang mabawi ang bag, ngunit ngayon, pareho na silang napahamak. Habang nangyayari ito, nakita nila ang isang babae na pumapasok upang magrente ng kwarto. Ang mag-asawang may-ari ay nagplano ng mad-dirty tricks, kagaya ng ginawa nila kagabi, upang makuha ang ari-arian ng babae. Nang umalis ang landlady, sumat si Guanik at Asan at pumasok sa kwarto ng babae. Pinayuhan nila itong huwag uminom ng alak dahil kapag nalasing siya, mawawala ang lahat ng bagay. Dapat din ay hindi niya patayin ang ilaw sa kwarto, kaya't buong maghapon, hindi pinatay ng babae ang ilaw. Dahil dito, hindi nakapagsigaw ng kalokohan ang mag-asawang may-ari at napilitan silang matulog ng maaga. Pagkalipas ng ilang sandali, pumasok si Asan at Guanik sa kwarto ng may-ari upang kunin ang bag, ngunit hindi nila ito natagpuan. Kinailangan ni Guanik na kunin ang kahon ng pera ng may-ari, at habang papalabas sila, nakita ni Asan ang kanyang hairpin sa ulo ng anak ng may-ari. Ang asawa ni Guanik ay tungkol nang alisin ito nang magising ang batang babae at sumigaw. Nakapag-escape si Guanik, ngunit hindi si Asan, kaya't napilitan si Guanik na bumalik. Inihagis niya ang kahon ng pera sa gilid ng kalsada at agad na sinugod ang mag-asawang may-ari. Pagkatapos, dinala si Guanik at Asan sa istasyon ng pulis. Nalaman ng pulis na tumakas ang dalawa mula sa bahay, dahil ngayong umaga lang ay nakatanggap sila ng abiso tungkol sa nawawalang tao mula sa pamilya ni Guanik, na may medyo provocative ang description, isang matangkad at gwapong binata na may kasamang isang maikli at mayabang na batang babae. Nang matanggap ng ina ni Guanik ang balita, agad siyang pumunta sa istasyon ng pulis at tinanong tungkol sa mga alahas, dahil kabilang dito ang isang napakahalagang gintong plaka. Samantala, dinala ng landlady ang mga alahas sa tindahan ng ginto upang ibenta. Mabilis na napansin ng boss ng tindahan na hindi galing sa landlady ang mga alahas, dahil kahapon lang ay may mag-asawang dumaan at nagbenta ng mga alahas dito. Dahil dito, hindi binili ng boss ang mga alahas. Pagkatapos, pumunta ang pamilya ni Guanik sa inuupahan ng landlady upang sirain ito, upang hindi nila magamit sa negosyo. Patuloy na sinasabi ng ina ni Guanik, ibalik niyo sa akin ang aking gintong plaka, at aalis na kami. Sumabog ang tawa ng landlady at sinabi, plaka yun, hindi toad. At iyon mismo ang gustong marinig ng ina ni Guanik, kaya itinaguyod ng landlady ang pag-amin na siya ang kumuha ng gintong plaka at hindi niya na ito pwedeng ipagkaila. Habang naglalaban ng dalawa, naruroon din ang pulis, at dahil ipinagbigay alam ng landlady sa pulis, hindi na siya makakatawid, at hindi ito ang unang beses niyang gumawa ng ganitong krimen. Pagkabawi ng bag, agad na dinala ng ina ni Guanik si Asan at si Guanik pabalik sa isla. Matapos ang insidenteng ito, opisyal nang pinalaya si Asan mula sa paaralan. Wala na siyang ibang magagawa kundi magbuhos ng luha habang bumabalik sa bahay. Pinagalitan si Asan ang kanyang tiyuhin dahil sa muling pagkasira ng reputasyon ng pamilya. Pinilit siya nitong magtrabaho sa isang pabrika, at ngayon ay wala na siyang ibang pagpipilian. Lahat ng tao ay binibintang si Asan sa pagkasira ng buhay ni Guanik. Sa kabilang banda, si Guanik naman ay nasa katulad na sitwasyon, ngunit sa kabutihang palad, hindi siya pinalayas mula sa paaralan. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na pakakasalan niya si Asan, ngunit walang tatanggap ng isang ulilang byude na hindi pa tapos sa high school. Kinabukasan, dumating ang ina ni Guanik kay Asan. Ginamit niya ang mga matatamis na salita upang pilitin si Asan na bitawan si Guanik. Ibinunyag din ng ina ni Guanik na sana ay nanalo ng medalya si Guanik sa sports kung hindi siya gumawa ng mga kalokohan. Pinagsisihan ni Asan ang kanyang narinig. Sa loob ng 10 taon nilang magkasama, hindi narinig ni Asan na nagsabi si Guanik ng kahit anong bagay na gusto niya. Hindi rin niya alam na mahusay pala si Guanik sa sports. Akala ng ina ni Guanik na mawawala ang lahat kay Guanik kung makakasama siya ni Asan. Mawawala ang mga pangarap at pamilya ni Guanik, kaya't hiling ng ina ni Guanik kay Asan na pag-isipan ito, at huwag na niyang kunin ang lahat kay Guanik. Noong gabing iyon, dumaan si Guanik sa bahay upang mag-propose kay Asan. Ang iniisip ng tiyuhin ni Asan ay kung tatanggapin nga ba ng pamilya ni Guanik si Asan bilang manugang, lalo na ang lola ni Guanik na isang shaman at laging naniniwala na si Asan ay ang batang sinusundan ng kaluluwa ng kanyang ina. Sa mga sandaling yun, tumakbo si Asan palabas ng pinto. Matagal na niyang iniisip ang mga sinabi ng ina ni Guanik, kaya tinanggihan niya ang proposal ni Guanik.
Patuloy niyang sinasabi na pakakasalan niya ang isang lalaking mas mayaman, mas gwapo, at mula sa isang mas maginhawang pamilya kaysa kay Guanik. Ilang araw ang lumipas at nagdesisyon si Asa na mag-blind date sa isang lalaking may edad na nakakahiwalay lang sa kanyang asawa. Mayaman ang pamilya ng lalaki dahil may-ari sila ng maraming barko sa isla. Nakita sa ugali at paraan ng pagsasalita ng lalaki na hindi siya nagustuhan ni Asan. Isang nagyayabang at patriarkal na tao, at mayroon pang 2 anak mula sa kanyang nakaraang kasal. Gusto nitong pakasalan si Asan na parang kukuha siya ng isang bagong katulong. Gayunpaman, wala na siyang ibang pagpipilian. Ito na lamang ang paraan upang mailayo si Guanik sa kanya. Noong gabing iyon, dumaan ang mga kapitbahay upang pintasan ang pamilya ni Guanik. Ang mga tiya at tiyo ng mga kapitbahay ay inisip na ang pamilya ni Guanik ang dahilan kung bakit nasira ang inosenteng buhay ni Asan. Pinilit nilang palayasin si Asan, kaya't ngayon, kinailangan ni Asan na pakasalan ng isang lalaki na may 2 asawa. Si Guanik ay kakarating lang sa bahay at narinig ang lahat ng nangyari. Agad siyang nagdala ng maraming croaker sa bahay ng tiyuhin ni Asan, at nangako siya na hindi niya hahayaang magutom si Asan. Hindi tinanggap ni Guanik na magiging asawa ni Asan ang isang lalaking may 2 asawa. Si Asan ay matalino, magaling magsalita, at cute, kaya't bakit siya kailangang pakasalan ng isang ganitong lalaki? Sinabi ni Guanik, hindi niyo naman tinatreto si Asan ng mabuti tulad ko, bakit hindi niya siya pinakasalan kay Guanik? Samantala, ang may-ari ng bangka, si Tan, ay nagde-date kay Asan. Ipinakita niya ang pagkamuhi kay Asan nang malaman ang tungkol sa relasyon ni Asan kay Guanik. Naniniwala siya na ang mga magkasintahan ngayon ay o magkasama sa magdamag o gumagawa ng kung anong bagay. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari kina Asan at Guanik nung gabi na umalis sila sa bahay. Malinaw na nababahala siya tungkol sa pagiging dalaga ni Asan. Galit na tinanong ni Asan, paano naman si Tan? Si Tan ay may 2 asawa at 2 anak na, samantalang si Guanik ay dumaan dito, at gusto niyang kunin si Asan pabalik, ngunit ayaw iyon ni Asan. Sa kabila nito, patuloy pa rin tinangka ni Guanik na hilahin si Asan palayo. Sa canola field, isinusuong ni Guanik ang kanyang wedding ring upang mag-propose kay Asan, ngunit matigas ang pagtanggi ni Asan. Ayaw na niyang tumakas kasama si Guanik. Bakit siya lang ang pinaalis sa paaralan? Bakit siya lang ang naging bastos? Ano ang magagawa ni Guanik para sa kanya kundi mga isda? Ang mayamang lalaki ay ipadadala si Asan sa kolehiyo upang matupad ang pangarap ni Asan na maging isang makata. Agad na sinabi ni Guanik na kaya rin niyang gawin ang mga iyon. Sasakay siya ng tren, magtatrabaho siya, magbubuo ng mga ladrillo, at kumita ng pera upang matulungan si Asan na tuparin ang kanyang pangarap. Ngunit ayaw nang pakinggan pa ni Asan ang mga salita ni Guanik. Inalis niya ang kanyang gintong singsing at itinapon ito sa canola field. Sinabi ni Asan na pagod na siya sa pamumuhay ng hirap. Nais din niyang magkaroon ng marangyang at komportableng buhay. Kung pakakasalan siya ni Guanik, muli siyang magiging biktima ng pang-aabuso mula sa lola at ina ni Guanik. Nagmamakaawa si Asan kay Guanik na patawarin siya. Simula pa noong bata siya, laging siya ay nabubuhay sa kahihiyan, at ngayon ay ayaw na niyang magpatuloy sa pamumuhay ng ganoon. Pagkarinig nito, tumulo ang mga luha ni Guanik. Sa huli, nagdesisyon siyang bitawan si Asan kung makakapagpasaya ito kay Asan. Hindi na ipagpipilitan ni Guanik ang pagmamahal na iyon, at hindi na kayang gawin pa ni Asan ang kahit anong bagay dahil inisip niya magiging mabuti ito para kay Guanik, kahit pa sinabi niya ang mga malupit na salitang iyon. Ngunit kinabukasan, bumalik si Asan sa canola field upang hanapin ang singsing, ngunit buong araw niyang hindi ito natagpuan. Tanging luha na lang ang nakuha ni Asan sa desperasyon. Ang singsing ay nawala na parang bula, katulad ng pagmamahala nila ni Guanik na hindi natapos. Kinabukasan, sumakay si Guanik ng bangka upang magtungo sa mainland. Nagbenta ng maraming isda ang kanyang ina upang siya ay makapaglipat sa mainland. Patuloy ang guro sa kanyang mga pagsuporta kay Guanik. Ito na ang pagkakataon ni Guanik na baguhin ang kanyang buhay. Sa mainland, magkakaroon siya ng pagkakataong ituloy ang sport na minamahal niya. Ipinagmamalaki ng guro si Guanik dahil siya ang tanging estudyante na kayang tumakbo ng 100 laps sa paligid ng field. Kung makarating siya sa mainland, marami siyang pagkakataon. Tiyak na makakamit ni Guanik ang gintong medalya, ngunit sinabi ni Guans na hindi niya mahal ang sports. Tumakbo si Guans ng 100 laps para kay Asan dahil sinabi ni A na gusto niyang pumunta sa mainland. Hindi magaling si Guanik sa pag-aaral, kaya inisip niyang ang pagkapanalo ng gintong medalya ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong makapunta sa mainland. Kaya tumakbo si Guans ng 100 laps, sino bang magiging baliw para tumakbo ng 100 laps? Nang marinig iyon, natigilan ng guro at tinanong, kaya't ngayon nawala na si Asan, bakit pupunta si Guans sa mainland? Hindi sumagot si Guans, iniisip lamang niya ang sinabi niya noong nakaraang gabi, sinabi ni A na kung wala si Guanik, makakaya niyang mabuhay, kaya't nagpa siya si Guans na pumunta sa mainland. Sa ilalim ng barko, patuloy na kumakawi ang ina at lola ni Guans sa kanya, ngunit hindi man lang siya tumingin sa kanila, ang mga mata niya ay nakatingin lamang kay Asan. Inaasahan ni Guanik na magbabalik loob si A at pupuntahan siya upang pigilan siya. Samantala, si Asan at si Tan ay nag-o-order ng mga wedding dress, ngunit sa isip ni Asan sa mga sandaling iyon, si Guans lamang ang kanyang naiisip. Naalala ni Asan ang mga alaala ng taon na nakuha niyang 100 puntos sa kanyang pagsusulit. Tinanong siya ng lahat kung ano ang gusto niya maging kapag siya ay lumaki. Sinabi ni Asan na gusto niya maging punong abala ng isang fishing village at pagkatapos ay maging presidente.
Lumingon ang lahat kay Guanik upang tanungin siya tungkol sa kanyang pangarap, sinabi niyang gusto niya maging unang ginang. Nang marinig iyon, hindi maiwasang tumawa ang lahat. Nang maalala ito, nagdesisyon si Asan na kansilahin ang kanyang kasal kay Tan. Nang magtakda ang orasan ng alas 10, malapit nang umalis ang tren ni Guanik. Hindi naisip pa ni Asan ng anuman, tumakbo siya palabas ng shop ng mang-uugnay sa kasuotan sa ilalim ng malakas na ulan na may kasamang luha. Ito na ang kanyang huling pagkakataon na makita si Guanik, ngunit nang dumating si Asan, huli na. Ang tren ay palayo ng palayo at ang tawag ni Asan ay masyadong maliit sa malawak na dagat at langit. Lahat ng nakasaksi nito ay naawa kay Asan at kay Guansek sa kanilang hindi magandang pag-ibig, ngunit sa isang paraan, naramdaman pa rin ni Guans ang tawag ng kanyang iniibig. Tumingin siya patungo sa mainland at nakita ang isang maliit na anino ni Asan. Agad na nakiusap si Guan sa kapitan na ibalik ang barko, ngunit paano ito magagawa ng kapitan? Walang ibang paraan, kailangan itong gawin ni Guanik mismo. Nakita ng lahat ng nakatayo sa baybayin ng isang tao na nahulog sa bangka, ngunit nang matutunan nila, si Guanik pala iyon. Lumangoy siya tulad ng isang balina habang ang lahat ay nagsisigaw at sumusuporta kay Guansek. Naguluhan ng kanyang pamilya, alam nilang hindi na kayang pigilan ng walang kamatayang pagmamahalan. Sa ganitong paraan, lumangoy si Guan sa ilalim ng hiyawan ng lahat, kung hindi dahil sa pagmamahal, paano magagawa ng isang binata na lumangoy ng ganun kabilis? Ang distansya ng Island Boy ni Guans ay masyadong malayo kaya't unti-unti siyang napagod, ngunit para kay Asan, hindi susuko si Guans. Sa huli, nagtagumpay si Guans sa gitna ng mga hiyawan ng lahat. Pagkatapos makarating sa baybayin, agad niyakap ni Guans si Asan. Si Asan ay parehong masaya at nag-aalala nang makita niyang bumalik si Guans ng ganun, ngunit para kay Asan, magagawa niya ang lahat hanggat makakasama niya si A. Hindi nagtagal, nagpunta sila upang pumili ng wedding dress. Gusto ng ina ni Guanik na pumili si Asan ng isang simpleng damit upang makapag-ipon, ngunit si Asan ay nais ng isang magarbong puting kasuotan. Nang makita ito, agad sinabi ni Guanik kay Asan na kunin na lamang ang kasuotang gusto niya. Pagkatapos nito, nagngitian sila at nag-usap. Hindi nila namalayan na sa likuran nila, sobrang galit na ang ina ni Guans, hindi makahinga, at paulit-ulit na bumubulong na kung may pera sila na itapon, mabuti pang magsama na lang sila at hindi magpaligoy-ligoy. Kaya't naganap ang isang simpleng ngunit masayang kasal. Tanging pagkatapos ng kasal ay nalaman ng lahat na si Asan ay buntis. Nagsimula ang kanyang pagbubuntis nang umalis sila ni Guans nang magkasama mula sa bahay. Kaya't dapat bang pasalamatan ng mag-asawang landlord na naghandog ng alak para sa kanila ng gabing yun. Pagkatapos ng masayang mga araw, nagsimula muli ang malungkot na mga araw ni Asan. Pinasasubsob siya ni Guansek na lola at ina upang magdasal ng 108 beses sa gitna ng mainit na taginit. Kahit nakaupo sa isang lugar, kailangan pa nilang buksan ang fan upang magpalamig, ngunit pinilit si Asan na magdasal hanggang ang kanyang mga tuhod ay namaga. Banta pa ng kanyang ina na huwag ipaalam kay Guanik ang nangyari. Napaka makatarungan din ni Asan, ayaw niyang mapahiya si Guanik sa pagitan ng kanyang asawa at ina. Kaya't sinabi ni Asan na itatago niya ito, sumunod ang kanyang lola at patuloy na pinapadulas ang pulang beans kay Asan. Bagaman labis ang pagkabigo ni Asan, hindi siya makalaban. Nang siya ay mag-isa, ipinaabot niya ang kanyang pagkadismaya. Anong pakialam ko kung sinusundan ako ng multo ng aking ina? Bakit pa nila pinapalakas ang mga beans sa akin? Kung nais naman ni nanay na magbisita, papayagan ko siya. Ang panganay na anak ni Asan, si Gamang, ay halos 3 taon na, ngunit ang buhay ni Asan sa bahay ng kanyang asawa ay hindi pa rin madali. Nang araw na iyon, bumisita si Asan sa dating bahay ng kanyang ina, ngunit ang kanyang tiyahin at mama ay lilipat na. Ibinigyan ng tiyahin ni Asan ang kanyang bisikleta sa kanyang anak. Binigyan din siya ng tiyahin ng maraming lumang damit na hindi na niya ginagamit. Nang gabing iyon, nagreklamo ang biyenan ni Asan nang malaman niyang dinala ni Asan ang mais sa pamilya ng kanyang ina. Kasabay nito, bumalik si Asan at sinabi niyang maaring ipagpalit ang 5 taon ng mais sa maraming gamit na iniwan ng tiyahin, maraming damit at mga kosmetiko, at lahat ng iyon ay mga branded na produkto. Nang makita ng biyenan ng damit na isinusuot ni Asan nang magsama sila ni Guanik, nais niyang itapon ito, ngunit pinanatili ito ni Guanik dahil may mga magagandang alaala siya rito. Patungkol naman sa bisikleta, ayaw ng lola ni Asan na magamit ito ni Gamyang. Balak niyang ipapadala ito sa junkyard upang ipagpalit sa candy, ngunit talagang gusto ni Asan na itago ito para sa kanyang anak na babae. Hindi niya lang kayang sabihin ng kanyang saloobin. Laging mahigpit ang mga tao sa pamilya ng asawa ni Asan dahil hindi siya makapag-anak ng lalaki. Ngunit si Guans ay laging malumanay sa kanyang asawa. Tinitiis ni Asan ang lahat ng ito para kay Guanik. Sinabi ni Asan kay Guanik na kailangan niyang itago ang bisikleta dahil gusto niyang magsaya si Gamyang at maglakbay, hindi lang sa pagluto buong araw kasama ang kanyang lola. Gusto ni Asan na magkaroon ng kalayaan ng kanyang anak, na magkaroon ng lahat ng bagay at matutong kumain ng lahat, hindi lamang ang magtakda ng mesa kundi pati na rin ang magayos ng mesa para makatawid sa susunod na araw. Inilagay ni Guans ang bisikleta sa harap ng bahay, isang lihim na hakbang na nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga at pagpapatibay na itatago niya ang bisikletang ito anumang halaga. Hindi lang iyon, si Guans ay kumain na rin sa parehong mesa bilang isang anak at ang kanyang anak na babae. Isang hindi nararapat na hakbang noong mga panahong iyon, dahil sa pamilya, may laging paghahati sa pagitan ng mga nakatatanda at nakababata. Malinaw na ang pamilya nila ay may kalakasan sa mga anak na lalaki kaysa sa mga anak na babae.
Nang tanungin siya ng kanyang ina kung bakit, sinabi ni Gwansek na gusto rin niyang kumain sa parehong mesa ng kanyang ina. Nang makita ni Asan na lumaban si Guanik para sa kanya, talagang natuwa siya. Nang araw na iyon, nalaman ni Asan na ang kanyang lola ay naghahanda ng isang seremonya upang gawing isang babaeng mangingisda si Gamyang. Nang makita ito, sobrang galit na pinagtulungan ni Asan ang mesa ng seremonya. Ayaw niyang tahakin ng kanyang anak na babae ang delikadong landas na iyon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng lahat si Asan na sobrang galit. Hinailan niya si Gimayong palayo, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang biyenan. Galit na pinagsample siya ni Asan ng sakit. Kasabay nito, si Gwansek ay bagong umuwi, at sinabi niya sa kanyang ina at lola na si Asan ay nandyan upang manirahan kasama siya at hindi para mag-asawa sa pamilyang ito. Nang sinabi ito, mahigpit na niyakap ni Gwan si Asan at iniwan ang bahay. Ang pamilya nilang tatlo ay nagrente ng bagong bahay, at ngayon sila ay isang tunay na pamilya. May kalayaan sila at maaaring gawin ang nais nila. Alam nilang mahilig si Jamayong sa mga beans at puset. Laging nagpapasensya si Asan at si Guanik sa kanilang anak. 10 taon na ang nakalipas, palaging nagdadala si Gwans ng isda kay Asan. 10 taon mamaya, palagi siyang nagdadala ng pusit para sa kanilang maliit na anak na babae. Nang araw na iyon ay araw ng renta, ngunit wala silang pera. Si Guanik ay nag-iisip kung anong tamang mga salita ang sasabihin sa landlord, ngunit sinabi na may ibang tao nang nagbayad para sa 3 buwan ng renta ng mag-asawa. Sinabi ng landlord na kung patuloy silang magbabayad sa tamang oras, bibigyan sila nito ng mas maraming karne. Ang mag-asawa ay nagtataka kung sino ang tumulong sa kanila, ngunit hindi nila inaasahan na ito ay ang tiyahin ni Asan. Inisip niyang nararapat lang ito kay Asan matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho bilang isang kasambahay sa bahay ng kanyang stepmother. Hindi nagtagal, muling nabuntis si Asan. Lahat ng mga tiyahin sa kanilang barangay ay nagmamahal kay Asan, at tuwing may masarap na pagkain, dinadala nila ito upang ipagdiwang kay Asan. Nang araw na iyon, nagulat si Asan nang makita si Gwansek na umuwi na may bendahe sa kanyang braso. Pinagalitan niya ito dahil hindi nag-day off sa trabaho kahit ganun ang kanyang kalagayan. Tumahimik na lang si Guanik dahil hindi niya alam kung paano ipaliwanag kay Asan. Ginawa niya ang lahat ng ito para sa pera upang matustusan ang pamilya. Napansin ni Asan na si Gwansek ay palaging natutulog sa huling mga araw. Nang makita niya ang katawan nito na puno ng mga sugat, naramdaman niyang may mali. Dahil ang may-ari ng bangka ay si Tan, ang taong tinapos ni Asan ng kanilang kasunduan ilang taon na ang nakalipas. Nang araw na iyon, personal na nagpunta si Asan sa bahay ni Tan, ngunit wala siya sa bahay. Si Asan ay nakatagpo lamang ng asawa ni Tan. Nang makita ang asawa ni Tan na may mga sugat sa labi, naunawaan ni Asan kung anong uri ng tao si Tan. Nalaman niya na madalas niyang saktan si Gwansek. Hindi niya rin maintindihan kung bakit si Tan ay laging nagta-target kay Gwans. Dahil katapusan ng araw ng trabaho, nais ni Gwans na umuwi, ngunit hindi siya pinayagan ni Tan. Pinilit niyang manatili at patakbuhin ang bangka. Gayunpaman, ayaw patakbuhin ni Gwans ang bangka kaya't nagpumilit siyang umuwi. Tinakbuhan siya ni Tan at kinuha ang basket ng tinto mula sa kamay ni Gwans. Sinabi ni Tan na sa kanya iyon, kaya't hindi niya papayagan si Gwans na kunin ito. Sinubukan ni Tan na magtanim ng gulo dahil sa galit na iniwan noong nakaraan. Kinuha ni Gwans ang anak ni Tan, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Tan ang pagbubugbog kay Gwansek. Nandoon si Asan, tumakbo siya at sumigaw ng malakas upang pigilan si Tan. Pagkatapos noon, hinawakan ni Asan ang kamay ni Guanik at naglakad pabalik sa bahay. Hindi na niya gustong magtrabaho si Guanik para sa kawalang hiyaan na iyon. Pagkatapos maglakad ng ilang distansya, nagalit siyang humarap at tinadyakan si Tan. Karamihan sa mga bangka sa isla ay kontrolado ni Tan, kaya't nahirapan si Guanik na makahanap ng trabaho. Kinailangan ni Guanik na magbitiw sa kanyang trabaho bilang isang mandaragat at magtrabaho sa isang construction site. Mahirap din ang mag-adjust sa bagong trabaho, kaya't ang mga kamay ni Gwans ay palaging puno ng mga sugat. Kaunti lang ang trabaho sa construction site kaya madalas na may libreng oras si Gwans. Nauupo siya at nag-iisip kung paano kumita ng pera upang suportahan ang kanyang pamilya. Alam ni Asan kung ano ang nasa isip ni Guanik, kaya't pinapatahimik niya ito sa pamamagitan ng pagsabi na ito ang bakasyon ni Guanik. Bukod pa rito, makakakita rin si Asan ng paraan upang kumita para kay Guanik. Ngunit paano makakapagpahinga si Gwansek kung ang pamilya nila ay malapit ng mag-welcome ng bagong miyembro? Wala nang ibang opsyon, nagpunta si Asan sa kanyang lola upang manghiram ng pera. Gusto niyang bumili ng pribadong bangka kay Gwansek upang maghanap buhay bilang mangingisda, ngunit hindi niya kayang sabihin ito. Patuloy ang pagbagsak ng mga luha ni Asan, kahit hindi niya sinabi, naintindihan ng kanyang lola ang hirap ng kanyang apo. Nang araw na iyon, personal na dumalaw ang lola ni Asan sa bahay nila. Ibinigay niya kay Asan ang malaking halaga ng pera upang bumili ng bangka. Ang perang iyon ay mula sa kita ng kanyang lola mula sa pagbebenta ng bigas bago siya lumikas. Itago niyang matagal ang perang iyon dahil natatakot siyang malaman ng tiyuhin ni Asan. Ang dahilan kung bakit ibinigay ng lola ni Asan ang malaking halaga ng pera ay dahil kay Asan's ina. Bago pumanaw si Guangri, hiningi ni Guangay sa kanyang biyanan na tulungan si Asan. Alam ni Guanggar na hindi pupunta si Asan sa lola nito para humingi ng tulong. Ngunit kung ginawa niya ito, tiyak na nasa mahirap siyang kalagayan. Kaya't humiling si Guanggar kay Guangay na tulungan si Asan isang beses lang. Kung pupunta si Asan ngayon, gusto ng kanyang lola na kunin ng anak na lalaki ang perang iyon,
at tanging sa pamamagitan ng pagkuha ng pera na iyon ay magkakaroon siya ng kapanatagan bago siya pumanaw, upang mapanatag na ang kanyang anak at manugang. Nangako si Gwansak na magiging maayos ang kanilang buhay sa harap ng lola ni Asan. Mabubuhay tayo ng maayos. Nang makita ng lola na ikinasal ang kanyang apo sa isang mabuting asawa, natuwa siya. Nang kasama ni Asan ang kanyang lola, ipinakita nito ang malalim na pagmamahal sa kanya. Nang binili lamang ng tiyuhin ni Asan ng 5 isda, palaging ibinibigay ng lola ang karne ng isda kay Asan upang makakain. Ilang araw ang lumipas, bumili ng bagong bangka ang maliit na pamilya ni Asan, at natuwa ang buong baryo para sa mag-asawa. Mula noon, hindi na kailangang magtiis si Gwansak ng pag-aalipusta upang kumita ng pera. Hindi na rin siya kailangang magising ng maaga o magtrabaho ng hiting gabi. Libre na siyang maghanap buhay sa pangingisda para suportahan ang pamilya. Nang sandaling iyon, nagpakita si Asan ng mga palatandaan ng panganganak. Agad na kinuha ni Gwans ang isang cart at dinala si Asan sa ospital, at doon ay nanganak sila ng isa pang magandang anak na lalaki. Nang manganak si Yunyong, nagbago ng lubos ang pakikitungo ng biyanan at lola. Araw-araw, bumisita sila upang makita ang panganay nilang apo. Hindi na sila malamig kay Asan. Simula nang magkaroon ng bangka, sapat na ang kanilang pagkain at may ipon pa. Alam ni Asan na madalas siyang nananabik sa kanyang ina, kaya binili ni Gwans ang kanilang lumang bahay. Pagbalik nila sa pamilyar na bahay, naalala ni Asan ng mga sandaling tumatawid siya sa burol upang makita ang kanyang ina, ulan o araw, bagyo o nyebe. Patuloy siyang gumagawa ng ganoon araw-araw. Kapag may bagong bagay sa paaralan o kapag may magandang marka, palaging unang dumarating si Asan sa kanyang ina. Ngayon, sa bahay na puno ng mga alaala, parang nasa mga kamay ni Asan ang proteksyon ng kanyang ina. Tumatakbo ang mga luha ng kaligayahan sa mga mata ni Asan. Lumipas ang panahon, at ang luma nilang bahay ay nirenovate ng mag-asawa. Ngayon, si Asan ay buntis sa kanilang pangatlong anak. Sa mga masayang panahong ito, hindi pwedeng mawala ang mga magagandang litrato bilang alaala. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Asan ang kanyang ina, si Gwangri. Nakita niyang nagwawalis ito sa harap ng bahay. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Asan ang kanyang ina, kahit na ito'y sa kanyang panaginip. Tinanong ni Asan ang kanyang ina, masaya ka ba na mas maganda na ang buhay namin ni Guanik? Sinabi ng ina na ang kapitbahay nilang bahay ay bumili pa ng truck. Tanong niya, iniisip ba ni Guanik na ang pagiging asawa ay tungkol lang sa pagpapaligo ng kanyang asawa? Ang anak ay malapit ng mga anak, pero bakit si Guanik ay patuloy na nahuhuli sa paghuli ng pusit? Nang magising si Asan mula sa kanyang panaginip, nagsimula na siyang manganak. Nangyari ang lahat ng ito sa mga panaginip ng kanyang ina upang iparating kay Asan na malapit ng mga anak. Agad na nagising si Asan at ginaising si Gomyo upang humingi ng tulong sa kanilang kapitbahay. Agad dinala si Asan sa ospital sa truck na binanggit ng kanyang ina sa panaginip. Muli, nanganak si Asan ng isang malusog na anak na lalaki para kay Guanik, kaya't lalo pang natuwa ang pamilya ng kanyang asawa. Hindi nagtagal, ipinagkatiwala si Asan ng mga tao sa baryo bilang Deputy Village Chief, at si Tan ay nahalal bilang Village Chief. Muling nagbalik sa buhay ni Asan ang salitang Deputy. Noong siya ay 10 taong gulang, naging Deputy Class Chief siya, at ngayon, siya na ang Deputy Village Chief. Sa baryo ng mangingisda, may paniniwala na hindi pinapayagan ng mga kababaihan sa mga bangka, ngunit iba si Gwans. Para sa kanya, una ang pamilya, kaya't hindi siya nag-aalala sa mga luma at konserbatibong pananaw. Dinala ni Gwans si Asan at ang anak nilang si Gamyong sa bangka, dahil bawat isa sa pamilya ni Gwans ay isang biyaya sa kanyang buhay. Mahusay magsulat si Asan, kaya siya ang inatas ang magsulat ng pangalan ng bangka. Pinili nilang pangalanan ng bangka ayon sa pangalan ng kanilang bunso, si Dongyang. Inaasahan nila na magiging mas magaan ang buhay sa hinaharap, at magkakaroon ng swerte ang bangka dahil sa pangalan nito. Ngunit hindi ito nangyari, hindi maaaring manatiling asul ang langit, at dumating ang madilim na tag-init sa buhay ni Asan at Gwans. Isang araw, dumating ang isang bagyo, at wala si Guanik sa bahay. Hindi pa nakakauwi mula sa paaralan si Gomyong. Nang panahong iyon, ang bunso nilang si Dongyong ay pumunta upang kumuha ng candy. Dahil umaabot si Dongyong sa garapon ng candy sa mataas na kabinet gamit lang ang kanyang mga kamay, nahulog niya ang kahon ng candy sa sahig. Nang makita ito ni Asan, pinagalitan niya ang anak at sinabihang kailangang ubusin muna ang sabaw bago kumain ng candy. Bigla namang may isang batang babae na tumakbo papasok at nagsabing nahulog sa bisikleta si Gamyong. Nang marinig ito, natarante si Asan at agad na tumakbo papunta sa anak. Hiniling din niya sa kapitbahay na bantayan ng 2 bata na naiwan sa bahay. Nang makita siyang kumaway, inakala ni Asan na narinig siya, pero ang totoo yantok ang kapitbahay at ang pagkaway ay para lang itaboy ang langaw. Pagdating ni Asan, bahagyang nasugatan lang si Gamyong. Pag-uwi nila, nakita ni Asan ang kapitbahay na natutulog sa sahig. Ginaising niya ito at tinanong tungkol sa mga bata, pero ang sagot ay wala itong alam. Agad na natarante sina Asan at Gamyong at tumakbo sa loob ng bahay para hanapin ang mga bata, pero wala silang makita. Matapos ang ilang sandaling paghahanap, may 2 kapitbahay na nagdala kay Unyong pabalik. Agad na tinanong ni Asan si Unyong tungkol kay Dongyong. Sinabi ni Unyong na nasa bahay pa ito. Laking gulat ni Asan at dali-daling tumakbo para hanapin ang bunsong anak sa gitna ng malakas na ulan. Si Guanik ay nagtatrabaho noon sa patubig para pigilan ang pagbaha nang matanggap ang masamang balita. Agad silang naghiwa-hiwalay ng mga kapitbahay upang hanapin si Dongyong. Ilang sandali pa, may isang babaeng nagsabing natagpuan na ang bata. Ngunit, wala na si Dongyong, tuluyan na siyang pumanaw.
Sa gitna ng malakas na ulan, niyakap ni Asan ang anak ng mahigpit. Hindi siya makapaniwala na nawala na ang kanyang anak. Ang mga luha ay humalo sa ulan, at lahat ng nakasaksi ay nadurog ang puso. Dumating si Guanik sa lugar at tulala rin siya sa sakit. Parang bumagsak ang langit sa harap nila. Napasigaw si Guanik sa tindi ng bigat na kanyang nadama. Ang masayang pamilya kahapon ay tila naglaho. Sa mga sumunod na araw, hindi na gustong kumain o uminom ni Asan. At Guanik, hindi nila matanggap ang sakit. Laging sinisisi ni Asan ang sarili. Kung dinala niya ang anak noong araw na iyon, hindi sana ito nangyari. Kinabukasan, binuksan ni Guansek ang bag ni Gamyong at nakita niyang perfect score ito sa exam, ngunit wala sa mood si Gamyong para ipakita ito sa mga magulang. Hindi rin siya nagsabi na may deadline na ang bayad sa matrikula. Nang tanungin siya ni Guans, napaiyak si Gamyong. Pakiramdam niya ay may kasalanan siya sa pagkamatay ng kapatid. Kung nakinig lang siya sa magulang at hindi nagbisikleta sa gitna ng bagyo, iba sana ang nangyari. Sa labas, si Unyong din ay may dinadalang pagsisisi. Kung hindi lang siya tumakbo para hanapin ang ina, at nanatili sa bahay kasama ang kapatid, baka buhay pa ito. Nang marinig ito ni Guansek, labis siyang nalungkot. May dalawa pa siyang anak. Kung siya'y tuluyang nawala sa sarili, sino ang aasahan ng kanyang mga anak? Kaya agad siyang kumain ng ilang mangkok ng kanin. Gusto niyang ipakita sa mga anak na dapat lumaban. Hindi pwedeng manatili sa sakit, dahil mayroon pa siyang asawa at dalawang anak na kailangang alagaan. Patuloy ang buhay ng kanilang pamilya, bagaman ang sakit ay nananatili. Tuwing oras ng kainan, palaging naghahain si Asan ng kanin at kaunting candy para sa bunsong anak. Laging sinisisi ni Asan ang sarili, iniisip niyang siya ang dahilan ng pagkamatay ni Dongyong. Dinala raw ni Dongyong ang sarili sa breakwater dahil mula pagkabata, laging dinadala ni Asan ang anak sa breakwater para hintayin ang ama. Laging sinasabi ni Asan sa mga anak, kung maghihintay kayo rito, babalik ako kahit umulan o umaraw. Agad siyang niyakap ni Guansek, paulit-ulit na sinasabing wala siyang kasalanan. Walang may kasalanan sa pamilya. Pag-uwi ni Asan, nakita niya ang kusina nilang puno ng pagkain. Talagang nakakataba ng puso ang mga mabubuting kapitbahay. Kahit noon pa, nang umuupa pa sila sa matandang mag-asawa, palihim na dinadalhan siya ng bigas ng matandang babae. Alam nito na kung masyado siyang magbibigay, hindi ito tatanggapin ni Asan, kaya gabi-gabi ay paunti-unti lang siyang naglalagay sa lalagyan, sapat para sa susunod na kainan. Mabilis lumipas ang panahon, si Gamyong ay dalaga na ngayon. Ngayong araw, umuwi siya bitbit ang abiso ng kanyang pagtanggap sa universidad. Labis na tuwa ang naramdaman ng mga magulang. Ngayon, si Gamyong ang magpapatuloy sa pangarap ng kanyang kapatid na makapag-aral sa kolehiyo. Dumalo ang mag-asawa sa entrance ceremony ng anak. Doon, napansin siya ni Yongbong. Kusang loob itong nag-alok na kuhanan ng litrato ang pamilya, pero ang totoo, puro mukha lang ni Gamyong ang kinukuhanan niya. Pag-uwi, galit na galit si Guansek sa mga litrato. Samantalang si Asan ay tawa ng tawa sa kalokohan ng mga kabataan ngayon. Tutol si Guansek sa relasyon ni Gamyong at Yongbong. Sabi naman ni Asan, noon daw ay kinidnap niya ang anak ng ibang tao, ngayon ayaw niyang ipaubaya ang sarili niyang anak. Samantala, nag-uumpisa na ring mag-date si Gamyong at Yongbong. Tapat si Yongbong, gaya ng kabataan ni Guansek. Si Junyong ay kamukha ng ina niyang si Asan. Isang araw, nagayos ng maganda si Asan, may dalang paso ng bulaklak papunta sa paaralan ni Unyong. Akala niya ay may pagpupulong ng mga magulang, kaya sabik siya. Pagdating doon, lumabas ang advisor ni Unyong. Dinala siya sa isang bagay, ang mga sasakyan ng mga guro ay nawalan ng mga letra. At ang salarin, ay walang iba kundi si Unyong. Wala nang nagawa si Asan kundi yumuko at humingi ng paumanhin para sa kanyang anak dahil sa kahihiyan. Matapos iyon, agad niyang tinanggal ang bandila ng Deputy Village mula sa paso ng bulaklak upang makaiwas sa hiya. Akala niya magiging isang sandaling kapuri-puri ang pagpupulong ng mga magulang at guro, ngunit ganito pa ang kinalabasan. Samantala, paalis na si Gamian mula sa paaralan nang may dumating na lalaki sakay ng kotse para sunduin siya. Nasa rooftop ang mga babae at nagtataka kung iyon ba ang nobyo ni Jin-Yong. Alam ni Jin-Yong na pinag-uusapan siya ng mga kaibigan, kaya't humarap siya at kumaway sa kanila. Ginantihan ni Jin-Yong ng kumpiyansa ang mga taong dati nang mamaliit sa kanya, pero ang totoo, hindi nobyo ni Gimayong ang lalaking iyon. Sanayon ng mga mangingisda, abala si Tan sa panunuhol sa mga tao dahil nalalapit na ang eleksyon para sa bagong kapitan ng barangay. Nagpahandaan si Tan para sa lahat. Gusto niyang gawin ng lahat para matalo si Asan, na mahigpit niyang kalaban sa pagkapunong barangay. Kinagabihan, palihim na nakipagkita si Tan sa kanyang kabit. Hindi pa rin nagbago ang kanyang pagiging malabag. Habang magkasama sila ng kanyang kabit, nahuli sila ni Asan at ng mga taga-baryo habang nasa gitna ng bawal na gawain. Dahil dito, nauwi sa wala ang lahat ng panunuhol ni Tan. At sa huli, ang nahalal na bagong kapitan ng barangay ay si Asan. Lahat ng taga-nayon ay natuwa. Si Asan ang kauna-unahang babaeng kapitan sa magandang islang yun. Natupad na ang pangarap ni Guanik, naging una siyang asawa ng isang babaeng kapitan. Dahil sa labis na tuwa, nalasing ng husto si Asan sa araw na iyon. Pagkatapos ng 30 taon, hindi na siya tinatawag na deputy. Ngayon, ang pinakagusto ni Asan ay maipagyabang ito sa kanyang ina. Kung pwede lang siyang bumalik sa nakaraan, gusto niyang bumalik, hawakan ang kamay ng ina, o kahit sabihin lang dito kung gaano siya kasaya ngayon. Kinabukasan, gumawa si Asan ng maraming rice cake para ipamigay sa mga kapitbahay. Sila ang mga taong tahimik na tumulong kay Asan mula pagkabata.
Gusto ni Asan na buong barangay ay ipagmalaki siya para sa kanyang ina. Hindi rin makapaniwala ang mga tiyahin, ang batang babaeng kilala nila noon, ngayon ay kapitan na ng barangay. Tila sa kabilang panig ng mundo, nakangiti rin ang ina ni Asan habang pinagmamasdan ng anak. Sa labas, ninanakawan ng halik si Unyong ng kanyang kamag-aral, ang kanyang unang halik. Samantala, katulad ng nakasanayan, sinundo si Jin Yung ng lalaking iyon mula sa paaralan. Nang makita ang mga kamag-aral, sinadyang hindi siya pansinin ni Jin Yung upang asarin sila. Ang totoo, isa lamang siyang driver ng isang mayamang babae. Sinusundo ni driver si Gam Yung para magturo sa anak ng mayamang babae. Pagdating nila sa bahay, kumakain lang ng noodle si Gam Yung na parang miyembro ng pamilya. Nagtuturo siya kahit walang aklat dahil ayaw talagang mag-aral ng batang babae. Matapos ang klase, tinawag si Gam Yung para kunin ang bayad nasa isang garapon. Iniwan ito ng mayamang babae, para bang sinusubukan si Gam Yung. Sinabi ng katulong kay Gam Yung na kunin ang buong garapon at huwag nang bumalik. Pero sa sandaling yun, tumawag ang mayamang babae at gustong makita agad si Gam Yung. Alam ng katulong kung anong mangyayari, kaya't sinabi niyang umuwi na si Gam Yung. Ngunit nagpa siya si Gam Yung na manatili muna. Pagbalik ng mayamang babae, gumawa siya ng kasunduan kay Gam Yung. Malapit na ang final exams ng kanyang hanggal na anak, at gusto niyang si Gam Yung ang kumuha ng exam para rito. Kapalit, bibigyan siya ng isang 120 square meter na apartment sa Seoul. Inihanda pa ng babae ang peking exam papers para kay Gam Yung. Ngunit alam ni Gam Yung na labag sa batas ang ganitong gawain, kaya mariin niyang tinanggihan ng alok. Sa mga oras ding yun, bigla namang dumalaw si Gwon sa anak ng walang paabi. Doon nila unang nagkita ng nobyo ni Gam Yung pero hindi nila agad nakilala ang isa't isa. Dumalaw rin si Yang Bong dala ang isang bouquet ng bulaklak para kay Gam Yung. Maya-maya, biglang naalala ni Yang Bong na ang lalaking kaharap niya ay si Guanik, ama ni Gam Yung. Agad, siyang lumapit at buong lakas na tinawag itong ama. Doon lang naalala ni Guanik kung sino ang binata, ngunit simula pa lang ay hindi talaga boto si Guanik kay Yang Bong. Sabi ni Guanik, hindi ako ama ni Yang Bong. Bakit mo ako tinawag na ama? Nang marinig ito, natahimik na lang si Yang Bong. Samantala, matapos tanggihan ni Gam Yung ang alok ng mayamang babae, kumuha ito ng isa pang dakot ng pera at lumabas. Sa labas, biglang lumapit ang gwardya at hinayla siya pabalik. Tinanong siya kung may ninakaw ba siya mula sa bahay ng mayamang babae. Sinabihan siyang ilabas ito agad para hindi napalakihin pa ang gulo. Akala ni Gam Yung ay tungkol ito sa perang kinuha niya, kaya ibinigay niya ito. Sinabi niyang iyon ay bayad lamang para sa kanyang pagtuturo, pero ang hinahanap pala ng gwardya ay hindi ang pera kundi isang diamond ring. Nang marinig ito, napatigil si Gam Yung. Alam niya, naloko siya ng mayamang babae. Bumalik siya at kumatok sa pinto, ngunit hindi siya pinagbuksan. Doon lang niya napagtanto kung gaano nakakatakot ang buhay kapag wala ang mga magulang. Di nagtagal, dinala si Gam Yung sa presinto. Hinalughog ang kanyang bag pero walang natagpo ang singsing. Paulit-ulit niyang sinabing wala siyang kinuha. Gusto ng pulis na tawagan ng ama ni Gam Yung, ngunit tumanggi siya. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang mga magulang. Samantala, nag-aabang pa rin sina Gwon Sek at Yang Bong kay Gam Yung. Ngunit hindi pa rin siya bumabalik. Balisa na si Yang Bong dahil kailangan na niyang bumalik sa kanyang unit. Habang naghihintay, tinanong ni Gwon Sek si Yang Bong kung sila nga ba ni Gam Yung. Sagot niya, binitawan ako. Pero hindi ito ang una, 8 na beses akong iniwan ni Gam Yung. Nagtaka si Gwon kung bakit ayaw ni Gam Yung sa kanya. Akala niya'y masama ang trade ni Yang Bong kay Gam Yung. Ang totoo, tinitingala ni Gam Yung ang kanyang ama bilang huwaran, kaya mataas ang pamantayan niya sa mga lalaki. Ipinaliwanag ni Yang Bong na paulit-ulit siyang binibitawan ni Gam Yung tapos babalik rin. Sinasabi pa ni Gam Yung na baka isinumpa raw ng patay na baka si Yang Bong, kaya tahimik ito parang kabibe. Pagkarinig nito, hindi makapaniwala si Guanik. Iyon ang eksaktong linyang madalas sabihin sa kanya noon ng kanyang asawa, si Asan. Biglang napagtanto ni Guanik na sinusundan ni Jamayong ang mga yapak ng kanyang ina. Hindi kailanman makakawala si Jamayong sa binatang ito. Samantala, kinuha ng katulong ang singsing na diamante mula sa silid ng mayamang babae. Pagkatapos ay nagkunwaring nakita lang niya ito sa sahig. Sinabihan ng katulong ang mayamang babae na tumawag ng pulis at iulat na nakita niya ang nawawalang singsing, ngunit tumanggi ang mayamang babae. Tinakat siya ng katulong na itatapon ng singsing. Dahil dito, napilitan ng mayamang babae na sundin ang sinabi ng katulong. Lumabas na ang katulong ay siya ring babaeng umupo ng silid noong nakaraan. Noong panahong iyon, dahil kina Gwon Sek at Asan, nakaiwas ang katulong sa panlalog ng may-ari ng inuupahan. Ngayon, tinulungan ng katulong si Gam Yung dahil kamukha niya si Asan noong kabataan nito. Ngunit isang bagay ang hindi inaasahan ng katulong, na ang tutor pala ay anak ng mag-asawang tumulong sa kanya noon. Pagkatapos mapalaya mula sa presinto si Jungyong, agad niyang tinawagan ng kanyang pamilya. Sinisi niya ang kanyang ina nang malaman niyang nagtitinda pa rin ito ng seafood sa kalye. Sa pag-iisip na kumakain lang ang kanyang ina sa kalye araw-araw, hindi na kinaya ni Jamayong. Pinayuhan niya ang kanyang ina na magbukas na lang ng tindahan. Sinabi niya na kailangan niya ng pera para dito. Alam din ni Jin Yung na wala talagang pera ang kanyang mga magulang dahil ginagastusan nila ang kanyang pag-aaral. Tinanong ni Asa ng anak kung nakita ba nito ang kanyang ama. Lumabas na nakatanggap ng parangal si Gwon Sek sa pagsadyap sa isang taong nalulunod, kaya nabigyan siya ng imbitasyon upang bumisita sa isang museo sa Milan. Sinabi niyang kung magkakaroon siya ng oras, dadalawin niya si Gom.
Pagbalik ni Gamyong sa dormitoryo, nadatnan niya ang kanyang ama na naghihintay sa kanya at napaiyak siya. Sa totoo lang, nilaktawan ni Gwons ang pagbisita sa museo. Pagdating niya sa mainland, agad niyang hinanap ang kanyang anak. Pagkatapos, isinama ni Gwonsik si Jeong para kumain. Gaya ng dati, inilabas ni Guanik ang sariling baon para sa kanyang anak. Dito, inamin ni Gimayong sa kanyang ama na tumigil na siya sa kanyang part-time na trabaho. Dati, napili si Jin Yong ng paaralan upang mag-aral sa ibang bansa ngunit hindi siya natuloy kaya pinalitan siya ng ibang estudyante. Gusto ni Jamayong na lumipad palayo, ngunit may pumihil sa kanya. Ang dahilan kung bakit hindi nag-aral sa abroad si Gamyong ay dahil ayaw niya maging pabigat sa kanyang mga magulang. Gusto talaga ni Gamyong humingi ng tawad pero hindi niya mabigkas. Lagi siyang nagsasabi ng masasakit na salita na nagpapalungkot sa kanyang mga magulang, ngunit ginagawa lang niya yun para hindi siya gaanong intindihin at magkaroon sila ng oras para sa kanilang sarili. Pagkatapos kumain, isinama ni Gamyong ang kanyang ama sa terminal ng bus. Nagpaiyakan sila sa kanilang paghihiwalay. Gaano man katanda si Gamyong, siya pa rin ang kanilang munting anak. Nang araw ding iyon, inihatid ni Gamyong si Yang Bam sa tren. Sa sandaling iyon, hindi na nila napigil ang umiyak. May 2 taon pa si Yang Bam bago makalaya sa serbisyo militar. Nang marinig iyon, mas lalong humagulgol si Gamyong. Sinabi ni Yong Bayong kay Gamyong na hintayin siyang makabalik, at pagbalik niya, pakakasalan niya si Gumo. Samantala, nagtitinda si Asan nang may dumating na isang ina na may dalang anak para bumili ng isda. Naalala ni Asan ang yumaong anak niyang si Dongyong, kasing edad kasi ng bata ang anak niya noong namatay ito, kaya hindi niya magawang tumingin ng diretsyo sa bata. Sa kabilang banda, nakaupo si Gwonsik sa harap ng tindahan at napansin ang 2 batang lalaki. Naalala niya si Dongyong, kung buhay pa ang bunsong anak nila, ganyan na rin sana ito katanda. Agad niyang binilhan ng candy ang 2 bata. Hindi nagtagal, hindi na kailangang magtinda sa kalye si Asan at ang kanyang mga dating kapitbahay. Nakapagpaupa na sila ng sariling tindahan. Sa kabutihang palad, ang tindahang ito ay siya ring lugar kung saan nag-blind date si Asan kay Ta noon. Tinawagan si Gamyang ng propesor. Alam ng propesor na walang perang pampaaral abroad si Gamyang kaya inalok niya itong pautangin. Ngunit tumanggi si Gamyong dahil alam niyang hindi rin mayaman ng propesor. Tinanggap niya ang kabaitan nito pero tumangging tanggapin ang pera. Paglabas ni Gamyong, tinawagan niya ang kanyang ina. Ikinwento niya ang tungkol sa mabait na propesor. Gusto sanang padalhan ni Asan ng mga dalang tangerine ng propesor. Gusto rin niyang malaman kung magkano ang gastos para sa pag-aaral sa abroad, ngunit ayaw talagang sabihin ni Gamyong. Ayaw niya maging pabigat sa kanyang mga magulang, kaya paulit-ulit niyang sinabing kaya niyang mag-aral sa lokal na universidad. Kinagabihan, kinausap ni Asan si Gwonsik. Hindi siya mapalagay, alam niyang gusto ng anak niya ang pag-aaral sa ibang bansa ngunit wala siyang magawa. Ang pangarap na ito ay hindi lang pangarap ni Gamyong, kundi pati ng kanyang ina. Gusto ni Asan na ang kinabukasan ng kanyang anak ay makalipad ng mataas at malayo, hindi katulad niya na bitbit ang paninda sa palengke. Pagkatapos mag-isip, nagkasundo ang mag-asawa na ibenta ang kanilang bahay, ang tahanang puno ng alaala. Sabay nilang tinipon ang lahat ng ipon nila para matulungan si Joe na makapag-aral sa ibang bansa. Pagkatapos may benta ang bahay, lumipat ang pamilya sa isang apartment na malapit lang. Kahit medyo luma ang tirahan, ayos lang ito sa mag-asawa. Sa mga sandaling yun, si Jamyong ay nasa eroplano na papuntang Japan. Hindi mapigilan ni Gamyong ang pagyak nang makita niya kung gaano kalaking halaga ang ginastos ng kanyang mga magulang upang matupad ang kanyang pangarap. Galit na galit ang nakababatay niyang kapatid na si Unyong dahil isinakripisyo ng kanilang mga magulang ang lahat para sa kanyang ate. Araw-araw siyang napapagalitan ng kanyang mga magulang. Sinabihan siya ni Guanik na tingnan ng kanyang sarili, hindi man lang maayos ang kanyang buhok, at hindi rin maganda ang takbo ng kanyang pag-aaral. Dahil alam ni Gwons na mahilig si Ayan sa mga bulaklak, ginawang hardin ng bulaklak ang kanilang bahay. Para kay Asan, hindi mahalaga kung saan siya nakatira, maging sa bahay ng asawa niya o sa inuupahang silid, basta't kasama niya si Gwonsik, sapat na iyon para sa kanya. Napabuntong hininga si Gwons at sinabing dapat daw ay isang mayamang pamilya ang pinakasalan ni Asan. Mahilig sa libro si Asan at mahusay sa pagsulat ng tula, tila isinilang siya upang maging asawa ng isang mayaman. Biniro ni Gwons na sa buong baryo, walang dalagang hindi maiinggit kay Asan na ngayon ay nakatira sa isang hardin ng bulaklak. Pagkalipas ng ilang araw ng pag-aayos, natapos na rin ang tindahan ni Asan. Nagtipon ng lahat para sa isang magandang larawan bilang alaala. Ipinadala rin ang larawang ito kay Gamyong. Gusto ni Asan na malaman ng kanyang anak na hindi na siya nagtitinda sa kalye, upang mapanatag ang loob ni Gamyong. Ngunit pagtingin ni Gamyong sa mga larawang pampamilya, hindi na niya napigil ang umiyak. Ipinangako niya sa sarili na kailanman ay hindi na niya hahayaang maagaw ang pangarap ng kanyang mga magulang. Lumipas ang panahon na parang isang kisap mata. Natapos na ni Jinyong ang kanyang pag-aaral sa Japan. Ngayon ay bumalik na siya sa bansa at umuupa ng isang maliit na kwarto sa Seoul. Ang may-ari ng inuupahan ay istrikto rin. Binalaan siya na kapag nagdala siya ng nobyo sa kanyang kwarto, agad siyang palalayasin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, kinabukasan ay ang anak na babae ng landlord ang nagdala ng nobyo sa bahay. Walang kandado ang pinto ng kwarto ni Gamyong kaya itinulak niya ang ang cabinet upang harangan ang pinto at hindi siya maistorbo. Sa mga oras na iyon, biglang dumating ang landlord. Kumatok siya sa pinto ngunit walang sumagot, kaya nagsimula siyang maghinala. Walang ibang malapitan ng nobyo kaya nakiusap siyang magtago sa kwarto ni Gamyong. Binuksan ng anak ang pinto at pinapasok ang ama.
Naging kainahinala ang landlord kaya siniyasat niya ang buong bahay. Pati kwarto ni Jin Yong ay hindi niya pinalampas. Nang papalapit na siya sa telang cabinet, agad siyang pinigilan ni Jin Yong. Sinabi niyang puro underwear niya ang laman nito kaya hindi na kailangang buksan. Ngunit alam na ng landlord ang katotohanan. Tinawag niya ang lalaking nagtatago na lumabas, at dahan-dahan itong lumabas mula sa cabinet. Sa kaparehong sitwasyon, dinala rin ni Unyong ang kanyang kasintahan sa kanilang bahay. Nagkataon, ang dalaga ay nagtatago rin sa loob ng cabinet. Nang buksan ni Gwansik ang cabinet, akala niya ay bata ito dahil sa maikling buhok. Nang tumingala ang dalaga, parehong nagulat si Gwansik at ang kanyang asawa, dahil siya pala ay ang bunsong anak ni Tan, at ang pangalan niya ay Yumi. Kinagabihan, isinama ni Yumi si Unyong sa kanilang bahay upang ipakilala sa kanyang mga magulang. Gulat na gulat si Tan at mariing tinutulan ng relasyon ng kanyang anak. Ang nakakatawang ngunit masaklap na kwentong ito ay mabilis na kumalat sa buong baybayin. Isa itong mapait na love story na sumaklaw sa dalawang henerasyon. Ang anak ng lalaking iniwan noon ay nagtagpo sa anak ni Asan. Pagbalik sa bansa, agad na naghanap ng trabaho si Gang. Sa kanyang paghahanap, nakatagpo niya ang nobyo ng anak ng landlord. Si Chung Sip ay isang pintor na nagtatrabaho sa isang sinihan. Nagdidikit siya ng mga poster ng pelikula. Naghahanap din si Jin Yong ng trabaho kaya ipinakilala siya ni Chung Sop sa isang trabaho bilang ticket seller sa sinihan. Isang araw, may dumating na kakaibang customer upang bumili ng ticket. Tinanong siya ni Jin Yong kung anong nangyari, ngunit hindi ito sumagot kahit isang tanong. Sa halip, iniabot nito ang isang bangkus ng barya at isang singsing. Sa sandaling iyon, alam na ni Gamyong kung sino siya. Humingi siya ng pabor sa isang katrabaho upang bantayan ang counter, pagkatapos ay tahimik siyang pumasok sa loob ng sinihan. Hindi maitago ni Jungyong ang tuwa nang makita niya si Yung Bam. Nagyakap silang dalawa matapos ang mahabang panahon ng pagkakahiwalay. Palihim nang umuwi si Yung Bam sa bansa dahil sobrang namiss niya si Gamyong. Habang pauwi, napansin ni Yung na madilim at delikado ang tinutuluyan ni Gamyong. Nag-aalala siya kaya sinabi niyang lumipat na ito sa ibang lugar. Ngunit tumanggi si Gamang. Sa parehong oras, dumaan si Chungap. Nang makita ito ni Yung Bayong, bigla niyang niyakap si Gamyong. Ipinaliwanag ni Gamyong na si Chungap ay isang pintor sa sinihang kanyang pinagtatrabahuhan, kaya huwag masyadong magselos si Yongbong. Pagkatapos nito, nag-away ang dalawa kung dapat bang lumipat si Gamyong o hindi. Sa huli, galit na sinabi ni Jamyang kay Yongbang na umuwi na lang ito at hindi niya ipapakita ang kanyang bahay. Pagkasabi nito, malamig siyang lumakad palayo. Kinabukasan, dinalhan ni Jungyang ng kahon ng dumpling si Chango. Nang makita niya ang lugar nito, laking gulat niya. Sa mesa ni Chango, may koleksyon ng tula ng kaluluwa. Dahil sa kuryosidad, nanatili siya roon at tumingin-tingin. Sa parehong sandali, dumating si Chungap at ang kanyang nobya. Malakas na pinagsabihan siya ng nobya dahil wala na naman daw siyang pera. 3 taon na silang magkarelasyon ngunit kahit minsan ay hindi pa raw sila kumain sa western restaurant. Matagal nang tinitiis ni Chungap ang nobya. Kahit magkasintahan sila, 6 na beses na raw itong nag-blind date sa ibang lalaki. Kaya gusto na niyang tapusin ang relasyon. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono sa loob. Walang alam si Gamyong kung anong gagawin. Biglang pumasok ang nobya ni Chungap kaya labis ang pagkapahiya ni Gamyong. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili sa ganitong nakakatawang sitwasyon. Akala ng nobya ni Chungap na may relasyon ang dalawa sa likod niya. Samantala, galit na galit ang kuya ni Yumi nang malamang si Yumi ay nakikipagrelasyon kay An. Pinayuhan niya ang kapatid na iwanan si Unyong agad-agad at sinabi rin niya ang tungkol sa masamang relasyon ng kanilang ama at ng ina ni Unyong. Pero wala itong pakialam si Yumi sa usapan ng matatanda. Ang mahalaga sa kanya ay ang taong mahal niya. Dahil hindi niya mapilit ang kapatid, binugbog ng kuya ni Yumi si Unyong. Hindi na kinaya ni Unyong at nais na niyang makipaghiwalay. Ngunit paano ito matatanggap ni Yumi? Binalaan ni Yumi si Unyong na papatayin niya ang kahit sinong mahalin nito bukod sa kanya. Maging ang ama ni Yumi ay nagbanta na aahitin ang ulo niya kapag ipinagpatuloy niya ang relasyon nila ni Unyong. Ngunit hindi natakot si Yumi, kaya't hindi pa rin sila naghiwalay. Nilabanan nila ang lahat para sa kanilang pagmamahalan. Isang araw, pumunta si Gamyong sa bahay ni Yongbei. Hindi inaasahan, nandoon din ang ina ni Yongbong. Nang makita niya ang kalahating hugis pusong susi sa kamay ni Gamyong, nalaman niyang si Gamyong ang nililigawan ng kanyang anak. Nang makita niyang hindi marunong si Gamyong, gumawa ng seaweed soup, mas lalo siyang nairita. Pero palusot lamang ito, dahil simulat sa pool ay hindi na talaga niya gusto si Gamyong. Tinanong niya si Gamyong kung alam ba ng mga magulang nito na pumapasok siya sa bahay ng lalaki. Dumating si Yongbong at sinabi niyang kaarawan niya at siya ang nagyayang pumunta si Gamyong roon. Ngunit pinutol ito ng kanyang ina at sinabing ang bahay na iyon ay hindi sa anak niya kundi sa kanya. Siya ang bumili niyon kaya't umaasa siyang hindi napapasok si Gamyong doon. Sinabi niyang kapag nakikipag-date, dapat alam kung paano kumilos. Ngunit sinabi ni Yongbong na mula pa sa simula, seryoso na silang dalawa ni Gamyong at balak talaga nilang magpakasal. Galit na sinabi ng ina niya na tumahimik ito, at ipinaalala sa anak na siya ang kanyang ipinagmamalaki, huwag makipagrelasyon sa mababang uri ng babae. Pagkatapos ng hapunan, labis ang galit ni Gamyong sa panghahamak ng ina ni Yongbong sa kanya. Ayaw niyang yumuko sa isang taong ayaw sa kanya. Simula pa lang ay ayaw na ni Gamyong na nagpapakababa siya. Gusto sana niyang mapabilib ang ina ni Yongbong, pero habang pinipilit niyang bumawi, lalo lang siyang kinamumuhian nito. Gusto ng ina ni Yongbong na pumili siya, maging mabuting anak o mabuting asawa.
Kung magpapakasal si Yongbong kay Gamyong, kailangan niyang mamili. Sinabi ni Yongbong na wala namang lalaking kailangang mamili sa ganung paraan. Sagot naman ni Gamyong, ginawa rin ng kanyang ama ang ganon. Nahaharap si Yongbong sa pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Kinabukasan sa sinihan, pinalayas ng may-ari ang mga nagbebenta ng black market ticket sa labas. Isa sa mga babaeng nandoon ay naghihintay bumili ng opisyal na ticket pero umalis dahil sa kaguluhan. Napansin ito ni Gamyong kaya tinawag niya ito pabalik. Doon niya nalaman na ito pala ay ang ina ni Chunggap. Binigyan niya ito ng ticket para sa susunod na araw. Nang marinig ng may-ari ng sinehan, binigyan din siya ng maraming tiket bilang pasasalamat kay Chunggap dahil sa kanya naligtas ang sinehan. Dumating ang ina ni Chunggap upang manood ng sine. Lubos ang pasasalamat ni Chunggap kay Gamyong pero hindi niya alam kung paano magpasalamat. Sabi ni Gamyong, ipinta na lang siya ni Chunggap, baka raw maging kasing halaga ng painting ni Picasso balang araw. Masaya ang nanay ni Chunggap matapos panoorin ng pelikula, at ikinwento ito sa anak ng masigla. Alam ni Chunggap na nag-aaral si Gamyong sa English Center, kaya't dinala siya ng ina nito sa kanyang photocopy shop at binigyan ng maraming librong Ingles na naiwan ng mga customer. Dahil sa dami nito, tinulungan siya ni Chunggap dalhin pauwi. Sa daan pauwi, nagyaya si Chunggap kumain ng noodles bilang pasasalamat. Hiniling ni Gamyong na tulungan siyang ipaliwanag ang nangyari noong araw na nahuli sila ng nobya ni Chunggap. Pero sabi ni Chunggap, ikakasal na ang nobya niya sa ibang lalaki. Sadya raw na nagkunwari ito para maibsan ang kanyang konsensya, at ang mapapangasawa nito ay isang mayamang lalaki. Pinayuhan ni Gamyong si Chunggap na huwag basta bumitaw sa nobya para wala siyang pagsisihan. Sa telebisyon, iniulat na may pinatay na 13 taong gulang na bata sa Hanyang Ward, yun ang lugar na tinitirhan ni Gamyong. Agad na tumawag si Asan para tanungin ang kanyang anak, ngunit sabi ng landlord, hindi pa umuwi si Gamyong. Naalala ni Asan ang nangyari noon. Habang nangunguha ng panggatong, nakita niya ang isang babaeng sakang na humihingi ng palat sa baryang pambayad sa taxi. Tumulong siya, pagbalik niya, binigyan siya ng babae ng barya at humingi ulit ng palad. Pero ngayon, sa ibang lugar naman, habang papunta roon, may lalaking nakaabang sa truck. Biglang dumating ang ina ni Asan at pinigilan siya. Nagsimula agad paandarin ng lalaki ang truck at tumakas. Nang bumalik sila para bayaran ng babae, wala na ito. Naiwan ng saklay, isang bitag pala ito para dukutin si Asan. Laging may pakiramdam ang isang ina kapag may panganib sa kanyang anak. Kaya't muling tumawag si Asan kay Gamyong. Saktong dumating si Gamyong sa bahay. Pinagalitan agad siya ng ina sa pag-uwi ng gabi. Tinanong niya kung napalitan na ang ilaw sa madilim na eskinita. Pinayuhan niya si Gamyong na umuwi agad lagi. Hindi nagtagal ang usapan dahil baka madinig ng landlord. Kinagabihan, na naginip si Asan, bumagsak si Gamyong sa bisikleta, sinundan ng bangungot ng pagkamatay ng bunsong anak niyang si Dongyong. Hindi siya mapakali para sa anak niyang nag-iisa sa lungsod. Kinabukasan, sa gitna ng lamig, pinuntahan ni Asan ang kwarto ni Gamyong. Gulat siya nang makitang nakahandusay ang anak sa sahig. Amoy na amoy niya ang nakawalasong gas mula sa sirang heating pipe. Tinawag niya ang anak para magising at agad siyang tumawag ng ambulansya. Coincidentally, nandoon din si Chunggap. Agad niyang binuhat si Gamyong palabas dahil hindi makapasok ang ambulansya sa makitid na eskinita. Patuloy na nag-aalala si Asan sa anak. Sa kabutihang palad, ligtas si Gamyong. Nang marinig ito ni Yongbong, agad siyang nagtungo roon. Nang makita ni Asan kung paano inalagaan ni Yongbong ang anak niya, naalala niya si Guanik. Ayaw ni Yongbong na mag-isa si Gamyong sa lungsod, kaya gusto niya itong pakasalan. Bitbit pa niya ang singsing. Ang kailangan lang ay pumayag si Gamyong. Pangako ni Yongbong na susubukan niyang kumbinsihin ang ina niya. Ang kailangan lang gawin ni Gamyong ay konting pagpapakumbaba. Pero alam ni Asan, hindi yun ugali ng anak niya. Hindi natuwa si Asan. Ayaw niyang maranasan ng anak niya ang parehong sakit na dinanas niya noon sa pamilya ng asawa. Tinanong niya si Yongbong, ano ba ang mali sa anak kong si Gamyong? Bakit ayaw siya ng nanay mo? Makalipas ang ilang panahon, sumabak sa militar si Unyong. Nang makita niya ang diary na ipinadala ni Yumi, hindi niya napigil ang umiyak. Umiyak din si Asan, ayaw niyang iwan ang anak niyang lalaki sa ganitong kalagayan. Gusto sana niyang si Unyong ay mag-aral sa kolehiyo kaysa pumasok sa army. Sa parehong panahon, nagbitiw din si Chunggap sa sinihan dahil kailangan din niyang pumasok sa army. Hindi maintindihan ni Gamyong kung bakit hindi siya nagpaalam si Chunggap. Magkaibigan naman sila, bakit siya umalis nang hindi nagsasabi? Pumasok si Gamyong sa kwarto ni Chunggap. Naging curious siya sa huling iginuhit nito. Laking gulat niya, larawan pala niya ang pininta. Tinupad ni Chunggap ang pangako niya. Pero hindi inaasahan ni Gamyong na may damdamin pala si Chunggap para sa kanya. Nagsimula ito nang minsan silang maglakad pa uwi. Pero hindi ito naramdaman ni Gamyong. Maganda pa rin ang takbo ng relasyon ni Gamyong at Yongbong kahit ayaw sa kanya ng ina ng lalaki. Dumating ang araw ng pagkikita ng dalawang pamilya. Maaga pa lang, nandoon na ang pamilya ni Gamyong. Pero ang pamilya ni Yongbong, wala pa rin. Paulit-ulit na sinasabi ni Guanik sa anak niyang ay cancel na lang ang pagkikitang iyon. Dumating si Yongbem sa sandaling iyon. Yumuko siya at humingi ng paumanhin dahil sa matinding trapiko. Kasabay noon, dumating din ang mga magulang ni Yongbem. Patuloy na nagtatanong si Jamayong ngunit hindi siya pinansin ng ina ni Yongbem. Alam nito ni Asan kaya hindi siya natuwa. Habang nag-uusap ang dalawang pamilya tungkol sa kasal, naglingkod si Yamyang ng sopas para sa lahat upang mapasaya ang ina ni Yongbong. Talagang nagsikap siya, may mga bagay na hindi pa niya kailanman ginawa sa bahay nila.
Pinunuan ni Jamyang ng sopas ang mga mangkok ng lahat pero ang natira na lang ang kanya. Sa eksenang ito, hindi na nakatiis si Asan. Alam niyang natutunan ito ng kanyang anak mula sa kanya, kaya agad niyang ipinalit ang kanyang sopas sa sopas ni Gamyang. Napakawalang hiya ng ina ni Yongbam na pumayag lang sa isang kasal. Iniisip niyang dahil galing siya sa isang kilalang pamilya, hindi na siya pwedeng magdaos ng isa pang kasal sa isla. Ayaw niyang pumunta raw ng kanyang anak at magmukhang katawa-tawa. Sa narinig na ito, napilitan na lang sina Guanik at Asan na lulukan ng kanilang galit. Gusto na sana nilang pigilan ang kasal, ngunit dahil ito ang desisyon ng kanilang anak, kinailangan nilang igalang ito. Dagdag pa, pagkatapos ng kasal, ayaw ng biyenan na magtrabaho si Gamong. Gusto niyang manatili ito sa bahay at alagaan ang asawa at mga anak. Maya-maya, pumiling ang mga magulang ni Yongbim ng tubig na may kanin kay Gamyong. Tinrato nila siyang parang katulong. Nang makita ito, pasimpleng sinenyasan ni Guanik si Yongbim para tumulong kay Gam. Tumayo si Yongbim at kinuha ang gawain para kay Gam, ngunit ayaw ni Jam na ganun. Dahil dito, kinailangang si Asa na ang tumulong sa dalawa. Nang makita ito ng ina ni Yongbim, sinabi niyang dahil sa ina ni Gam kaya hindi marunong ang anak niya. Walang nagawa si Asan kundi tiisin at humingi ng paumanhin sa ina ni Yongbong dahil hindi raw niya naturuan ng maayos ang anak niya. Dahil sobra niyang mahal si Gamyong, ayaw ni Asan na pasanin ng anak ang mga bagay na iyon. Pagkatapos maayos ang petsa ng kasal, pumunta ang dalawang pamilya upang pumili ng tela para sa mga kasuotan. Gustong-gusto ni Asan ng kulay rosas, ngunit ayaw ito ng ina ni Yongbim. Pinilit siyang magsuot ng kulay red din. Lagi siyang pinahihirapan nito, samantala tiniis na lang ni Asan ang lahat hanggang sa huling sandali. Patuloy pa rin sa kagustuhang pigilan ng kasal ang ina ni Yongbim. Iniisip niyang hindi bagay ang pamilya ni Asan sa kanila. Para sa kanya, si Yongbim ang kanyang kayamanan sa buong buhay. Kahit anong pilit niya, hindi niya talaga gusto si Gyung. Kaya gusto niyang kumbensihin ni Asan ang anak niya na huwag nang ituloy ang kasal. Pagka-uwi nila, sobrang galit si Asan. Hindi niya matanggap na mapasok sa ganung pamilya ang kanyang anak. Iniisip niya kung ano bang meron kay Yongbim at nagustuhan ito ng kanyang anak. Bilang sagot, sinabi ni Gamong na ano bang masangat ni Yongba sa kanya. Alam ng kanyang ina na wala rin namang mas mataas si Gamong kay Yongbong kaya nga niya tinitiis ang pamilya ni Yongbang. Nagalit si Gamong sa ina nang makita niyang palagi itong nagpapakumbaba kay Yongbaom. Sinabi ni Asan na ginagawa niya iyon dahil natatakot siyang pahirapan ng biyenan ng anak niya, hindi dahil iniisip niya mas mababa si Gam kaysa kay Yongbang. Kinabukasan, muling pinagbuntungan ng galit ni Yongbayan's mother si Joe nang malaman niyang lumipat ng bahay sina Yongbayan at Jong pagkatapos magpakasal. Akala niya, sinisira ni Jian ang relasyon nilang mag-ina. Patuloy siyang pinagsabihan si Goyong kahit pa pinipigilan siya ni Yongbong. Ngunit hindi na nakatiis si Jiang. Gusto rin niyang malaman kung ano ang sinabi ng ina ni Yongbayong sa kanyang ina noong araw na iyon. Sabi ng ina ni Yongbayong, ilang mararangal na salita lang daw ang sinabi niya. Ngunit sagot ni Jamyang, wala siyang narinig kahit isa man lang na marangal na salita mula rito. Ang dahilan kung bakit tinitiis ni Gamang ang lahat ay hindi dahil sa pag-iisip niyang mababa siya, kundi dahil alam niyang ikinahihiya ni Yongbong ang kanyang ina. Sa buong paghahanda sa kasal, mas naging marangal ang asal ng pamilya ni Jimyong kaysa sa ina ni Yongbong. Kaya pumayag si Gimayong sa kagustuhan nito, ang ihinto ang kasal. Pagkasabi niya nito, galit na galit siyang umalis. Gaano man kapilit ni Yongbayong, hindi na niya kayang ipagpatuloy pa ang kasal. Ayaw ni Jimyang na umiyak ang kanyang mga magulang dahil sa kanya. Pagkatapos niyang wakasan, ang relasyon nila ni Yongbaong, labis na umiyak si Jungyong. Inasahan niya ang isang masayang wakas kasama ang kanyang unang pag-ibig, ngunit ganito ang naging katapusan. Sa mga sumunod na araw, patuloy na kumapit si Yongbong. Sinubukan pa ring panghawakan ni Jungyong ang lahat, ngunit hindi niya pinansin si Yongbong. Mahal na mahal ni Yongbong si Jayong ng buong puso, ngunit hindi niya ito kayang ipagtanggol sa harap ng kanyang ina, dahil ang ina niya ang nagpalaki sa kanya at itinuring siyang buong mundo nito. Matagal-tagal ding patuloy na hinanap ni Yongbaong si Jomi sa pag-asang magbabago ang isip nito. Pati sa kotse ay natulog siya para lang makitang muli si Jomi. Ngayon ay kaarawan ni Yongbong, ngunit bumili pa rin siya ng mga bulaklak para ibigay kay Jayong, sapagkat kung tatanggapin niyon ni Gyung, para na rin itong regalo para sa kanya. Ngunit kahit anong gawin ni Yongbong, huli na ang lahat. Hindi na muling maibabalik ang pag-ibig na ito. Sa huli, mahigpit na niyakap ni na Yongbong at Gamong ang isa't isa, isang yakap na nagtapos sa kanilang 7 taong pagmamahalan. Sa mga sumunod na araw, labis na nalungkot si Gamong. Pakiramdam niya'y nawala ang kalahati ng kanyang kaluluwa. Labis ang pag-aalala ng kanyang mga magulang para sa kanyang ngunit wala silang magawa kundi ang umasa na malalampasan ito ni Jumang. Alam din ni Jamyang na hindi siya pwedeng manatiling ganoon habang buhay. Ayaw niyang laging nag-aalala ang kanyang mga magulang para sa kanya. Kaya isang araw, bigla na lang umuwi si Jamyang nang walang abiso. Labis ang tuwa ng kanyang mga magulang nang makita ang kanilang anak na muling umuwi. Nang makita ni Asa na sobrang payat ng anak, labis siyang nasaktan. Kaya agad siyang nagluto ng maraming masasarap na pagkain para kay Gamyang. Ang mainit na samahan ng pamilya ay bahagyang nagpagaan sa sugatang puso ni Gamyong. Kinabukasan ng madaling araw, pumasok si Guan sa silid para gisingin si Gamyong. Isinama niya ito sa dagat sakay ng kanyang bangka. Alam ni Guan na sugatan ng puso ng anak matapos mag-aigo sa matinding pagmamahal, kaya gusto niyang ipakita rito ang pagsikat ng araw.
Sa pamamagitan ng sikat ng araw, nais niyang ipahiwatig sa anak na gaano man kasama ang kahapon, palaging may bagong araw na sisikat kinabukasan. Naniniwala si Guanik na kayang lampasan ni Jamyang ang lahat ng pagsubok. Doon lamang napagtanto ni Gamyong kung gaano kahirap ang araw-araw na buhay ng kanyang ama, na mag-isang nakaupo sa gitna ng dagat kahit malamig at bagyo. Tinanong ni Jamyong kung paano niya ito kinakaya. Sabi ni Guanik, kung matutulog ako ng kaunti, mas mahaba ang tulog mo. Kaya ako nagpupuyat. Napaluha si Jamyang. Gusto niyang magpasalamat sa ama, ngunit hindi niya ito masabi. Sa huli, ang lumabas lamang sa kanyang bibig ay mga paninita, na dapat mas alagaan ng ama ang sarili, huwag puro siya at ang kapatid ang iniintindi. Matatanda na silang magkapatid. Sa oras na iyon, mataas na sa langit ang araw. Sabay silang nakatingin dito, ngunit para kay Gam, may 2 araw sa harap niya, ang kanyang ama ang isa pang araw sa kanyang buhay. Palagi siyang nagniningning at tahimik na nagbabantay sa bawat hakbang ng kanyang anak. Dahil sa pagkansela ng kasal, palaging takot si Gamang sa tingin ng ibang tao. Takot siyang husgahan, ngunit sinabi ng kanyang ina ang isang lihim, hindi niya ipinadala ang mga pink na imbitasyon sa kahit sino, dahil alam niyang sooner or later, magkakahiwalay rin ang kanyang anak at si Yongbong. Mas kilala ng kanyang ina si Junyong kaysa sa sarili nitong pagkatao. Lagi niyang sinasabi na wala namang kasalanan si Junyong, dapat pa nga siyang magpasalamat na nakaiwas siya sa ganoong bulo. Pinalakas ng kanyang ina ang loob ni Gamyong na ang unang pag-ibig ay madalas na uuwi sa kabiguan. Naniniwala siyang makakahanap si Gamyong ng mas mabuting lalaki kaysa kay Yongbale. Ngunit alam ni Jamyang na hindi kailanman maiintindihan ng kanyang ina ang tunay niyang nararamdaman, dahil ang kanyang ina ay nabubuhay pa rin kasama ang unang pag-ibig nito. Sa pagbanggit ng bagay na ito, nakaramdam ng selos si Gamyong sa kanyang mga magulang. Gusto rin ni Jamyang na muling tuparin ng kanyang ina ang kanyang pangarap, ang pagsusulat ng tula. Pero sabi ni Asen, araw-araw pa rin siyang nagsusulat ng tula. Tumingin si Gamyong sa direksyong itinuro ng ina. Doon niya nadiskubreng ang tinutukoy na, aklat ng tula, ay tala-arawan pala ng gastusin sa bahay. Di nagtagal, panahon na para bumalik si Gamyong sa lungsod, dahil kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Mahaba pa ang hinaharap na kanyang tatahakin. Pagkaalis ni Gamyong, muling bumalik sa bahay ang kanyang mga magulang. Ramdam nila ang pag-iisa. Sa mesa, naroon ang mga red along iniwan ni Gamyong, isang bagong kwaderno para sa kanyang ina upang magsulat ng tula, at kahon ng sunscreen para kay Bonsik tuwing lalabas ito sa dagat. Yamakap si Asen sa red along yun. Pinagalitan pa niya ang anak na hindi na kailangang gumawa ng ganoon. Lagi namang nagbibigay ang mga magulang ng walang kapalit, pero konting regalo lang mula sa mga anak ay labis na nilang ikinagagalak. Dumating ang kapatid ni Gwonsik upang dalawin si Asan. Lagi niya itong sinisisi na inaagaw niya ang kanyang kapatid, kaya ngayon siya ang mag-aalaga sa kanilang matandang ina. Narinig ito ng isang kapitbahay at naiinis ito. Anong klaseng biro yun? Inaalagaan ng matandang ina ay mahirap, gayong nung araw ay pinapalakad pa niya ito upang alagaan ang kanyang maliliit na anak. Alam din ito ni Asan, pero ni minsan ay hindi niya sinisi ang kanyang hipag. Ngunit ngayon, unti-unti nang lumalabas ang tunay nitong ugali, puro pagpapalubha para lang makabenta ng produkto. Halatang nagbebenta ito ng mga produkto sa ilalim ng multi-level marketing scheme na sobrang taas ng presyo. Kahit hindi mayaman si Asan, bumili pa rin siya ng 2 kutsan para sa hipag. Pagkatapos noon, binigyan din ni Asan ng kanyang biyanan ng kutsan. Alam niyang sumasakit ang likod nito. Sa kutsan na ito, baka guminhawa ang pakiramdam. Dahil dito, bahagyang nahiya ang kanyang hipag. Bago umalis, banilinan pa rin ito ni Asan na mabuhay ng maayos. Sa oras na iyon, dumalaw rin si Guan sa kanyang ina. Patuloy itong nagrereklamo na inaalagaan lang daw ni Guan ang asawa nito. Gusto sana ni Guanik na isama ang ina upang doon na tumira sa kanila, ngunit kinailangan itong manatili para tumulong mag-alaga ng mga apo. Kahit pa sa pananalita ay ng sisi, sa kaloob-looban ay naaawa siya kina Guansik at sa asawa nito. Alam niya ang sakit ng mawalan ng magulang, ngunit hindi niya lubos na maiintindihan ang sakit ng mawalan ng anak. Alam niyang mahirap ang pinagdadaanan ni Guansik at ng asawa nito. Sa narinig, hindi mapigilan ni Guanik ang pagkapunit ng damdamin, dahil sa kanyang puso, hindi pa rin siya nakaka-recover sa pagkawala ng kanilang anak. Pagkaalis ni Guans, dumating din ang kanyang kapatid na babae. Dinala niya ang kutsan na ibinigay ni Asan at tiniabot ito sa ina. Nang makita ito, hindi napigilan ng ina ni Guanik ang kanyang damdamin. Hindi niya kailanman tinrato ng mabuti ang manugang niya, pero si Aya ay patuloy siyang tinatrato ng mabuti. Noong araw na iyon ay kaarawan ng lola ni Asan. Matanda na ito at medyo malilimutin. Hindi na niya nakikilala ang sinuman. Pero nang dumating si Asan, agad niya itong nakilala, ikinasorpresa ng lahat. Labis ang tuwa ng kanyang lola nang malaman niyang maayos pa rin ang buhay ni Asan. Sapat na yon upang mapanatag siya. Gusto sanang isama ni Asan ang kanyang lola pauwi, ngunit ayaw nitong sumama. Nakita ni Asan na malapit. Nang malaglag ang mga ngipin ng kanyang lola, nangako siyang pagdating ng tagsibol, bibigyan niya ito ng pustiso. Halos sapat na ang kanyang naipon upang ipagawa iyon. Gusto niyang suklian ang kabutihang loob nito, dahil noon, tinulungan siyang tumubo muli ng ngipin. Noon ay natakot si Asan sa sakit, pero laging sinasabi ng kanyang lola na hindi yun masakit. Hindi siya naniniwala noon. Nang makita ito ni Guanik, siya na ang nagtali ng sinulid sa ngipin niya para ay pakitang hindi ito masakit. Kahit siya rin ay takot at hindi pa maluwag ang ngipin, tiniis niya yun para lang kay Asan. Sa tagpong iyon, hindi napigilan ng lola ni Asan ng matawa.
Tinanong niya si As kung saan ito nahanap ang bungbong na iyon. Bago pa makasagot si Asan, hinailan na ng lola niya ang ngipin. Sa tuwing inaalala ito, nagiging emosyonal si Asan. Simula noon, pinanggako niya sa sarili na aalagaan niya ang kanyang lola. Pag-uwi ni Asan, tinanong ng kanyang tiyuhin kung bakit hindi na lang sumama ang kanyang ina kay As. Sabi ng kanyang ina, wala naman siyang maibibigay kay Asan, pero gusto siya nitong bigyan ng pustiso, at bumili pa ng mamahaling kutson. Narinig ito ng tiyuhin ni Asan at sinabi, ibinigyan ka naman ni mama ng pera para makabili ng bangka. Ngunit ang sagot ng kanyang ina, ngayon, makakapunta na ako sa inyo ng panatag ang kalooban ko. Ginawa ko ang tama, hindi ba? Pagkasabi niya noon, humiga na siya sa kutson na. Binili ni Asan ito, napakalambot at napakainit. Dahil doon, payapang lumisan si Lola sa mundong ito. Hindi pa nga natutupad ni Asan ang kanyang pangakong ipapagawa ang ngipin ni Lola, pero iniwan na siya nito magpakailanman. At iyon din ang naging pinakamalungkot na taglaga sa buhay ni Asan. Habang isa-isang nawawala ang mga taong mahal niya, nakaramdam si Asan ng matinding takot. Natatakot siya na balang araw ay iwan din siya ng kanyang asawang si Guanik. Umaasa siyang kapag dumating ang araw na iyon, sabay silang lilisan nang walang maiiwang nagdadalamati. Ngayong araw, pinauwi na mula sa serbisyo militar ang kanyang anak na si Unyong. Gusto sana siyang agad yakapin ng kanyang ina, ngunit nanatiling nakatayo lang si Unyong. Akala ni Guanik ay gusto ng anak niyang magbigay galang ayon sa militar, kaya sinabi niya rito na gawin iyon. Ngunit nanatili pa rin itong tahimik at hindi gumalaw. Pagkatapos, patuloy na tumingin si Unyong sa labas. Nagtaka si Asan kung may inaantay ba siyang tao. Sa sandaling iyon, may isang babaeng pumasok, si Yumi, anak ni Tohan. At higit pa roon, buntis si Yumi. Sa narinig na balita, muntik nang himatayan si Asan. Gusto sanang saktan ni Guanik ang anak niya, ngunit wala siyang nagawa. Samantala, si Gamyong ay sumakay ng bus pauwi matapos ang isang mahabang araw sa trabaho. Sa parehong oras, si Chung ay kakabalik lang din mula sa kanyang serbisyo militar. Nakita niya si Gamyong at dali-daling tumakbo upang habulin ang bus at tawagin siya, ngunit nakasuot si Gamyong ng headphones kaya hindi siya nito narinig. At sa pagkakataong iyon, muling na-miss ni Chunggap ang taong gusto niya. Noong araw ding iyon, nanood ng sine sina Chunggap at Gamyong. Gayunman, hindi nila namukan ng isa't isa, kahit pa ilang upuan lang ang pagitan nila. Paglabas nila, nagalit ang boss nang malaman niyang hindi nakita ni Chunggap si Gamyong. Kaya tinayos niya ang upuan nito sa tabi ni Gamyong. Subalit, naupo si Chunggap sa ibang lugar. Pagkarinig nito, dali-daling tumakbo palabas si Chunggap upang hanapin muli si Gamyong. Kinailangan na naman niyang habulin ang boss na sinakyan nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na na-miss ni Chunggap si Gamyong tulad ng dati. Sa wakas, naabutan ni Chunggap ang bus sa susunod na hintuan habang natutulog si Gamyong sa kanyang upuan. Tahimik lang na nakatayo si Chunggap at tinitigan siya, hindi. Nagsasabi ng kahit ano. Ilang sandali pa, ginaising ng driver si Gamyong dahil narating na nila ang huling hintuan. Dalawa na lang silang natira sa bus. Nang makita ni Gamyong si Chunggap sa harapan niya, inakala niyang nananaginip siya. Maingat pang ang iniabot ni Chunggap ang kanyang scarf para gawing una ni Gamyong. Sinabi ni Chunggap na hinabol niya ang bus mula sa sinehan, iniisip niyang kahit mamatay siya sa kakatakbo, hindi na niya palalagpasin si Jamayo. Nahihiya si Jamayong at hindi alam ang sasabihin. Maya-maya, nagpunta silang dalawa para kumain. Nabigla si Jamayong sa bagong ayos ni Chunggap. Sa mga ngiting nahihiya, nagkatitigan sila at sabay nang umiti. Nagtaka si Jamayong kung bakit sila sabay pumunta sa sinehan. Ibinunyag ni Chunggap na araw-araw siyang pumupunta sa sinehan dahil gusto niya muling makita si Joong. Sa kung anong dahilan, uminom ng marami si Gamyong ng gabing iyon. Nang medyo nalasing siya, aksidenteng nabasag niya ang isang baso sa mesa. Agad namang pinulot ni Chunggap ang mga bubog para sa kanya. Labis ang pag-aalala niya nang makitang nasugatan si Gamyong, at ang tagpong iyon ay nagpaalala kay Gamyong sa kanyang ama. Matapos ang ilang sandaling pag-uusap, nagsimula na silang magtawagan na parang magkasintahan, mas matamis pa kaysa tubo. Ibinunyag din ni Chunggap na noong mga panahong dinadalhan niya ng mga libro si Gamyong, palagi niyang iniisip kung paano kaya kung mahawakan niya ang kamay ni Joe. Ngayon, tinulungan siya ni Gamyong na matupad ang kanyang pangarap. Simula noon, naging seryoso ang relasyon nila, isang mas mature na relasyon kaysa dati. Dinala pa nga ni Gamyong si Chunggap upang ipakilala sa kanyang ama. Sa barko, walang tigil ang pagsusuka ni Chunggap dahil sa pagkahilo sa dagat. Tulad ng dati, may pag-aalinlangan si Guanik sa mga lalaking lumalapit sa kanyang anak. Sinikap ni Chunggap na mapabilib ang magiging biyenan. Nakita niyang pinakakawalan ni Guanik ang mga maliit na isda sa dagat. Sabi ni Chunggap, mahusay siyang mangingisda. Ngunit sagot ni Guanik, payan pa lang daw yun para makahuli ng malaking isda. Tinanong ni Guanik kung mahusay pa rin ba siyang mangingisda, at napatahimik na lang si Chunggap. Kahit nahihilo, hindi tumigil si Chunggap sa pagsunod kay Gamyong. Tinanong ni Guanik kung bakit niya patuloy na sinusundan si Gamyong. Sabi ni Chunggap, natatakot siyang baka madapa ito. Sagot naman ni Guanik, sa palagay mo ba papayagan kung madapa ang anak ko? Ngunit sa kabila nito, patuloy na sumunod si Chunggap dahil labis ang pag-aalala niya kay Gamyong. Ang mga kilos na iyon ni Chunggap ang naging dahilan kung bakit pinili siya ni Guanik bilang manugang. Nang gabing iyon, tinanong ni Guanik si Chunggap kung hindi siya marunong magsalita, sumakay ng bangka, o kahit uminom ng alak, paano niya ipagkakatiwala ang anak niya kay Chunggap. Dahil sa pagiging tapat, sinabi ni Chunggap na kahit anong gawin niya para magpakitang gilas, kung ayaw talaga sa kanya ni Guanik, wala ring saysay.
Lumabas noon si Jiang, at sinundan siya ni Chunggap. Tinanong ni Guanik kung bakit sinusundan ni Chunggap si Joong kahit papuntang banyo. Sagot niya, masyado nang madilim at delikado. Isa pa, kailangan daw niyang ibigay ang kanyang coat kay Gamyong para hindi ito lamigin. Kahit masungit ang mga salita ni Guanik, sa totoo'y gusto na niya ang tapat at simpleng manugang na ito. Labis ang pagkadismaya ni Chunggap sa sarili, hindi niya alam kung paano mapapabilib ang ama ni Gamyong. Nang lumabas si Gamyong, agad siyang nilapitan ni Chunggap at isinuot ang coat sa kanya. Doon, tinukso ni Gamyong si Chunggap na siya raw ay pag-aari ng kanyang ama, kaya kung hindi siya aprobado nito, wala nang karugtong ang relasyon nila. Ngunit sa loob-loob ni Chunggap, nagulat siya nang malamang aprobado na pala siya ng ama ni Gamyong. Sa kalasinggan, lumuhad si Chunggap at tinawag si Guanik ng buong lamang bilang kanyang biyenan. Gusto pa niyang balatan ng hipon si Guanik. Dahil dito, napatawa si Asan. Gusto rin ni Asan si Chunggap dahil alam niyang mahal na mahal ni Chunggap ang kanyang anak. Inihahanda na rin ni Asan ang pulot na ibibigay niya sa ina ni Chunggap na nagpadala rin sa kanila ng regalo noon. Pag-uwi niya, binuksan ni Asan ang regalo, isang kahon ng piments, halamang bunga, marahil persimmons, at isang liham. Sinabi sa liham ng ina ni Chunggap na bumisita siya sa bahay ng kanyang mga magulang noong taglagas, at pinili ang pinakamagagandang piments. Ginugol niya ang buong panahon ng taglagas upang gawin ang mga ito. Habang ginagawa niya iyon, iniisip niya sina Chunggap at Guanik. Araw-araw niyang tinitingnan ng mga piments gaya ng pagtingin niya kay Gamyong. Matagal nang hinihintay ni Asan ang ganitong mga salita. Alam niyang ito ang pamilyang karapat-dapat mapasukan ng kanyang anak na babae. Hindi nagtagal, naganap ang kasal ni Gamyong at Chunggap. Kahit mabait si Chunggap, nag-aalala pa rin ang mga magulang ni Jomi para sa kanya. Sa parehong oras, dumating rin si Yong Bayong, ang unang pag-ibig ni Gamyong. Tinupad niya ang pangakong makikita niya ang taong mahal niya habang nakasuot ng wedding dress. Ang kaibahan nga lang, ang babaeng naglalakad sa altar ay hindi patungo sa kanya. Ang katabi ni Jungyong ay hindi si Yongyong, ngunit nang makita niyang masaya si Jungyong, naging masaya na rin si Yongyong. Habang naghahanda para sa kasal, paulit-ulit na sinasabi ni Jungyong sa kanyang ama, "Tay, huwag kang iyak. Kapag umiyak ka, talagang malulungkot ako." Nang makita ni Guanik na kabado ang anak, sinabi niya, "Kapag may problema, itigil mo agad at tumakbo ka pabalik sa akin, ha?" Sa simpleng linyang iyon, muling pinaalalahanan ni Guan si Jamayong ng gabay na ibinibigay niya sa buong buhay nito. Mula pa noong una niyang pinakain si Jamayong, palagi niyang sinasabi, kung ayaw ni Jamayong, huwag niyang kainin. Noong unang araw ng pagpasok sa paaralan, ganoon din ang sinabi ni Guanik, kung ayaw ni Gamyong sa isang bagay, umuwi na lang siya sa kanyang ama. Kahit sa college entrance exam ni Gamyong, nanatili ang kasabihang iyon, kung masakit ang ulo niya at hindi niya kayang gawin ang pagsusulit, tumigil siya at lumabas dahil hinihintay siya ng kanyang ama sa labas. Sa simpleng pag-alala lang sa mga salitang iyon, hindi napigilan ni Gamyong ang luha. Pagpasok niya sa wedding hall, lalo pa siyang umiyak. Hindi rin naiwasan ni Guanik ang lumuha. Ang kanyang pag-ibig na hindi nagkatotoo sa loob ng 30 taon ay ngayon lumalakad na sa tabi ng ibang lalaki. Sa araw na iyon, mas marami pang luha ang iniyak ni Guan kaysa sa isang anak. Pagkatapos ng kasal, biglang dumating ang isang grupo ng mga siga. Nagtanong sila kay Unyong tungkol sa kanyang matalik na kaibigan. Ilang sandali lang, inaresto na si Unyong ng mga pulis. Dati, si Unyong at ang kanyang kaibigan ay nagbukas ng isang sanglaan. Ngunit pagkatapos, ninakaw ng kaibigan ng lahat at tumakas. Ngayon, si Unyong ang kailangang managot. Isa sa mga ninakaw ng kaibigan ni Unyong ay isang napakahalagang porselanang gamit mula sa isang customer. Tinatayang nagkakahalaga ito ng 70 milyong won. Hindi na alam ng pamilya kung saan sila kukuha ng ganoong kalaking pera para may piyansa si Unyong. Patuloy na sinisisi ng mga magulang si Unyong sa pagiging pabaya, ngunit bamaling si Unyong at sinisi rin ng kanyang mga magulang. Sinabi niyang palagi siyang dinidiscriminate ng mga ito. Ang kanyang ate ay laging number 1, habang siya ay parang ekstrang bahagi lang ng pamilya. Lumabas na ang kaarawan ni Unyong ay 3 araw bago ang pagkamatay ng kapatid ni Dongyong, kaya hindi siya kailanman nakapagdiwang ng kaarawan. Palagi, siyang naiinggit dahil ang ate lang niya ang laging may handa sa kaarawan. Isang araw, kumiling si Unyong sa kanyang ina na lutuin siya ng seaweed soup para sa kanyang kaarawan, ngunit palaging hindi siya pinapansin ni Asen. Noong araw ding iyon, ipinagmalaki ni Unyong ang nakuha niyang 65 sa pagsusulit, ngunit si Asen ay puro sigyong lang ang inaalala, na may isang maling sagot lang sa exam. Sa agahan, palagi na lang tira ang pagkain ni Wong, dahil mapili sa pagkain ng kanyang ate, si Wong na lang ang palaging kumakain ng tira. Ang mga munting bagay na ito ay kayang sirain ang kaluluwa ng isang bata. Gustong mapansin ni Unyong ang kanyang mga magulang, pero hindi siya magaling sa pag-aaral. Kaya pinili niyang maging masipag at magtagumpay sa negosyo upang makuha ang atensyon ng kanyang mga magulang. Kaya siya nagtayo ng sanglaan, na siyang naging ugat ng kanyang pagkakamali ngayon. Sinabi ni Unyong sa kanyang mga magulang na mas mabuting huwag na lang mahalin, dahil ang mahalin ng kaunti ay mas nakakatakot. Dahil dito, labis ang pagkalungkot ni Asan at Guans. Ito ang pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay. Samantala, lumapit si Yumi sa kanyang ama upang humingi ng tulong. Kailangan niya ng pera upang mapalaya si Unyong. Ngunit matigas ang pagtanggi ni Tan. Si Asan at ilang kapitbahay ay nagtungo sa bahay ng kaibigan ni Unyong upang humingi ng paliwanag, ngunit tumanggi ang ina ng kaibigan na akuha ng pananagutan. Kung ang galing-galing mo,
hanapin mo siya at ibalik, sagot niya. Nalaman ni Asan at ng mga kapitbahay na ibinenta ng kaibigan ni Unyong ang mahalagang porselana upang makabili ng color TV. Bumili rin siya ng gintong singsing para sa kanyang ina. Tumalikod ang ina ng kaibigan at sinabing wala namang ebidensya. Idinagdag pa niya na kaya nakulong si Unyong ay dahil mana ito sa ina nitong tumigil sa pag-aaral noon. Sa narinig, nagwala si Asan. Nagkasabunutan agad ang dalawang ina, at iyon ang unang pagkakataon na nakita ng lahat si Asan na sobrang galit. Lahat ay nabigla. Sa huli, kinuha ni Asan ang color TV bilang pakalma sa kanyang galit. Kinailangang ibenta ni Guanik ang bangkang pinagsamahan nila ng higit 20 taon. Hindi lang ito kabuhayan kundi pawn rin ang mga alaala para kay Guans. Sa bangkang iyon, nakita ni Guanik ang tulang isinulat ni Asan tungkol sa kanya noon. Naramdaman niya noon ang tunay na kasiyahan. Kaya habang pauwi, binasa niyang muli ang tula. Nahihiya pa rin si Asan tuwing naaalala niya ang mga salitang isinulat niya noon. Pagkatapos makalakam ng sapat na pera, nakalaya si Unyong. Ngunit galit na galit si Unyong nang malaman niyang ibinenta ng kanyang ama ang bangka. Paano niyong nagawang iwan ako sa kulungan? Tanong niya. Sinabi ni Asan kay Unyong na ayos lang kung magalit siya sa kanyang ina, pero hindi dapat magalit si Unyong sa kanyang ama. Alam na alam ni Unyong kung gaano kahirap nagtrabaho ang kanyang ama para sa kanilang pamilya mula nang mawala ang bangka. Kinailangan ni Naan at Guanik na baguhin ang kanilang kabuhayan. Si Asan ay nagbenta ng pusit sa palengke habang si Guanzik ay nagmamaneho ng motorsiklo upang maghatid ng yelo. Ang mahiyain na batang babae na dating nagtitinda ng repolyo ay nag-iba na, si Asan ngayon ay handa ng makipagkumpetensya sa mga tindera sa paligid ng mga customer niya. Dahil sa hirap ng buhay kaya nagbabago ang mga tao, ngunit gaano man kahirap, palaging masaya si Asan. Nakakaramdam si Guanzik ng pagkakasala dahil hindi niya nabigyan ng marangyang buhay si Asan. Ngunit para kay Asan, si Guanzik ang nagligtas sa kanyang buhay, kung hindi dahil kay Guanik, ulila pa rin siya ngayon. Noong gabing iyon, nag-alala si Yumi tungkol kay Unyong. Kamakailan, palihim na nagbebenta si Unyong ng rice cakes. Nagulat si Guanik nang marinig ito. Tuwing umaalis si Unyong upang magbenta ng rice cakes, nagsisinungaling siya sa kanyang ama na lalabas lang siya kasama ang mga kaibigan. Alam nito ni Guanik ngunit hindi siya nagsalita. Gabi-gabi, lumalabas si Unyong upang magbenta at bumabalik lang sa bahay kinabukasan. Nagsumikap siya upang kumita at makabayad sa kanyang mga magulang. Ngunit may mga bagay na ikinagagalit pa rin niya. Isang araw, bigla na lamang umalis ng bahay si Unyong. Nag-iwan siya ng pera at isang sulat, gusto lamang daw niyang magpahinga, at pinirmahan niya ito bilang, walang kwentang anak. Natakot ang lahat na baka may masamang gawin si Unyong, kaya labis silang nag-alala. Maya-maya, may nakapagsabi na nakita si Unyong sa isang bangka, gusto niyang mangisda sa malayong dagat para kumita ng mas malaki. Agad na tumakbo sina Asan at Guanik sa lugar na iyon. Sa kabutihang palad, pinapabalik agad ni Yumi ang bangka sa pampang, at si Tohan ang sumagot sa lahat ng gastos. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang bangka na sakay si Unyong. Galit na sinermonan ni Guanik ang anak, alam mo bang pwede kang mamatay sa ginawa mong yun? Tanong ni Guanik kung bakit ginawa ni Unyong ang ganoong kapanganib na bagay. Sumagot si Unyong na may dahilan siya, pakiramdam niya ay nakakahiya tuwing nagbebenta siya ng rice cakes. Palagi siyang pinapaalalahanan ng mga customer na tretuhin ng mabuti ang kanyang ama. Lahat ng customer ay ganoon ang sinasabi, at binibigyan pa siya ng dagdag na pera at pagkain. Doon lang napagtanto ni Unyong na ang kabutihang loob at biyayang natatanggap niya ay galing sa kanyang ama at biyenan na tumulong sa kanya. Noon pa man, alam ni Guanzik at Tohan na nagbebenta si Unyong ng rice cakes kaya sila mismo ang nagpapadala ng pera sa mga customer. Gusto lamang nilang tulungan ang anak, ngunit hindi inaasahan na ito'y lalong nakasakit kay Unyong. Di nagtagal, nag-apply si Unyong ng trabaho sa kooperatiba sa pangingisda. Tinanggap lang siya dahil sa kanyang amang si Guanzi. Sa kabilang banda, hindi rin naging maganda ang buhay ni Jamayong. Dahil sa krisis sa ekonomiya, nawalan siya ng trabaho. Naisipan ni Junyong na magtayo ng negosyo. Ngunit di naglaon, bigla siyang umuwi sa bahay. Nagtaka si Asan, hindi kasi ugali ng kanyang anak na umuwi upang humingi ng dalandan. Kaya gusto sanang dalawin ni Asan ang bahay ni Gamyong kinabukasan, ngunit agad siyang pinigilan ni Gamyong. May kutob si Asan na may nangyari, kaya tinanong niya ito. Doon lang inamin ni Gamyong na ibinenta na nila ng kanyang asawa ang bahay, at ngayon ay umuupa na lang sila ng mas maliit na bahay dahil bumagsak ang negosyo ni Jamayong. Nawalan sila ng lahat. Pagkarinig noon, labis ang pagkabigla ng magulang. Nang makita ni Asan ang kamay ni Unyong na may sugat dahil sa sobrang trabaho, lalo siyang nagalit. Galit na pinaalis ni Asan sina Jamayong at ang nakababatang kapatid nito. Kung ayaw niyong makinig sa inyong ina at tingin niyo'y wala siyang alam, umalis na kayo ngayon din, aniya. Agad namang nagtanong si Jim Young kung bakit hindi siya tinanong ng ina kung anong klaseng negosyo ba talaga ang pinasok niya. Ito rin ang unang beses sa buhay ni Jim Young na siya'y naging pasaway. Tinanong siya ni Asan kung kailan niya balak magkaroon ng anak. Nang banggitin ang usaping iyon, sumakit ang ulo ni Jim Young. Aniya, sa tingin niyo ba ngayong panahon, basta-basta na lang lumalaki ng maayos ang mga bata kung pababayaan mo lang sila? Gusto niyang palakihin ang anak na parang mula sa mayamang pamilya, na kayang ibigay ang lahat. Kung hindi niya kaya, mas pipiliin niyang huwag na lang magkaanak. Pagkarinig nito, alam ni Guans na kailangan niyang gumawa ng hakbang.
Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagdesisyon siyang sumugal. Ibinenta ni Guanik ang taniman niyang repolyo, isinanla ang bahay sa bangko, at bumili ng isang lugar para magnegosyo. Ayon sa mga broker ng real estate, ang lokasyong iyon ay prime area dahil maraming proyektong itatayo na magdadala ng maraming tao roon. Nagbukas si Nagwans at asa ng isang seafood restaurant. Ngunit kung mabaigo ito, tuluyan silang mawawalan ng tirahan. Sa edad na 50, gusto na sanang manahimik ni Nagwans at Asan, ngunit dahil nahihirapan ng kanilang mga anak, wala na silang ibang magawa. Sa mga sumunod na araw, wala ni isang taong pumasok sa kanilang kainan. Wala ring anumang konstruksyon ang nangyayari sa lugar. Doon lang napagtanto ni Guanik na niloko siya ng mga real estate broker. Tahimik lang si Guanik habang pinapagalitan siya ng anak. Pero agad tumayo si Asan upang ipagtanggol si Guanik. Pera ito ni Guanik. Kung siya ay niloko o ninakawan, anong karapatan ni Unyong na sumigaw? Aniya, lagi kasing binabanggit ni na Unyong at ng kanyang ate ang salitang pera, kaya ginawa ng kanilang ama ang ganitong desisyon. Noong sila naman ay nagnegosyo at nagkaproblema, hindi nila ito kinonsulte sa kanilang mga magulang. Nasa bahay noon si Gamyang at sinabi niyang may pera siya. Pag-uwi ni Asan sa kanilang bahay, nalaman niya na, nangungutang si Gamyong kung kani-kanino. Ang pagbanggit ng pera ay labis na ikinagalit ni Gamyong. Nagtaka si Jingong kung saan napunta ang lahat ng perang ipinapadala niya sa bahay sa loob ng mahabang panahon. Mula nang magsimulang magtrabaho si Gamyong ng part-time, nagpapadala na siya ng 100,000 won buwan-buwan. Ngayon, talagang kailangan na niya ang perang iyon. Sinabi ni Gamyong na hindi niya ipinapadala ang pera dahil sa utang na loob sa kanyang mga magulang, kundi dahil sa matinding guilt na nararamdaman niya. Sabi niya sa kanyang ina, hindi mo alam kung gaano kasama ang pakiramdam ng pagkakautang ng loob. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Guik at Pasiga na pinagalitan si Gamyong. Unang beses iyon na ipinakita niya ang ganoong galit sa anak niyang babae. Wala nang nagawa si Gamyong kundi ang umiyak. Pagbalik ni Gamyong sa lungsod, napag-alaman ni As na buntis ang kanyang anak. Bago siya umalis, nag-post si Gamyong ng larawan ng kanyang dinadalang sanggol upang ipabatid ito sa kanyang mga magulang, kalakip ang isang liham ng paghingi ng tawad. Habang iniisip ni As ang kanyang anak na buntis at kailangan pang mangutang para sa mga magulang, labis siyang nasaktan. Makalipas ang ilang panahon, nanganak na rin si Gamyong. Dahil sa namanan niyang kalagayan mula sa ina, naging mahirap ang kanyang panganganak. Pinapirma ng nurse si Chungap ng kasunduan sakaling may mangyaring masama, ngunit agad niyang sinabing pinili niya ang kanyang asawa at paninindigan niya ito. Matapos noon, nais sanang sabihin ni Chungap sa mga biyenan ang sitwasyon, pero ayaw ni Gamyong, natatakot siyang mag-alala ang kanyang mga magulang. Matapos ang matinding kirot, sa wakas ay ligtas na naisilang ang sanggol. Sa kabutihang palad, ligtas si Gamyong, pero si Chungap ay labis na natakot at napaiyak na parang bata. Sa kabila ng sakit na iyon, hindi pa rin maintindihan ni Jamayong kung paanong nagawa ng kanyang ina na ipanganak siya noong 18 taong gulang pa lamang ito. Pagkatapos niyang magsalita, dumating na ang kanyang mga magulang. Niyakap ni na Jim Yong at ng kanyang ina ang isa't isa habang umiiyak. Sa sandaling iyon, lalo pang nakaramdam ng awa si Junyong para sa kanyang ina. Totoo nga kapag naging magulang ka lang maiintindihan kung gaano kalalim ang pagmamahal ng iyong mga magulang. Hindi naging mabisa ang pamamalakad ng restaurant sa tradisyonal na paraan, kaya nagsimulang magpamigay ng flyers si Guanik at ang anak niyang si Unyong upang i-promote ang kanilang kainan. Sa kabutihang palad, kasalukuyang ginaganap ang World Cup kaya abala ang buong bansa, lahat ay nanonood ng football at nagpa-deliver ng pagkain. Mula noon, kumita na rin ang kainan ni Guanik. Hindi natapos doon ang swerte nila. Isang araw, dumating ang isang espesyal na bisita sa restaurant ni Gwonsek, isang sikat na aktres. Doon kasi kinukunan ng isang palabas sa telebisyon. Isang malaking oportunidad dito upang makilala ang kanilang kainan ng hindi gumagastos. Nagtaka ang manager ng palabas kung bakit tinutulungan ng aktres si Gwons. Ang totoo, 25 taon na ang nakalilipas, si Gwons ang nagligtas sa buhay ng aktres. Dahil sa matinding pressure noon, balak sanang wakasan ng aktres ang kanyang buhay. Bago niya ito gawin, pinunit niya ang kanyang ID upang hindi makilala bilang celebrity. Sa mga sandaling yun, si Gwons ang sumagip sa kanya. Si Gwons din ang naghubad ng kanyang damit upang takpan ang mukha ng aktres nang dumating ang mga kamera. Siya ang literal na sumagip sa kanyang buhay at sa kanyang karera. Ito lang ang pagkakataong makabawi ang aktres kay Gwons. Sa kabilang banda, si Jumong ay isa ng direktor ng isang investment consulting company. Umaangat na ang kanyang karera. Matapos lumabas sa media at pahayagan ng restaurant ni Asen at Guanik, dagsa ang mga customer. May mga araw na halos hindi na sila makapagpahinga. Nang makita ni As ang perang sunod-sunod na pumapasok, labis ang kanyang saya. Naisip pa niyang baka makapaglibot pa silang mag-asawa. Sa buong buhay ni As, ito ang pinakamasarap na panahon. Nang makita ng isang kapitbahay ang tagumpay ng restaurant, nagtayo rin ito ng kaparehong negosyo sa tabi mismo nito. Siya pa naman ang pinakaayaw ni As sa buong Pook Pangisdaan. Pero hindi na ito pinansin ni As, alam niyang ang mga peke ay hindi magtatagal. Isang araw, tumawag si Gamyong sa kanyang ina upang humingi ng tulong. Sa edad na 37, kailangan pa rin ni Jumang ang kanyang ina, hindi niya alam kung paano maging isang ina.
Hindi niya maintindihan kung bakit palaging iyakin ang kanyang anak tuwing pinapakain niya ito. Sa mga sandaling ito, naiisip ni Jamayong ang napakaraming ekspresyon ng mukha ng kanyang anak, ngunit hindi niya maalala kahit isa mula sa kanyang sariling ina. Nagtanong si Gamyong sa sarili kung naging masyado ba siyang malamig, at kung pagsisisihan niya ito balang araw, sa panahong tanging larawan na lang ang kanyang ina ang matititigan niya. Bumulong si A sa kanyang apo, mahalin mo ang anak ko, protektahan mo siya ng matagal. Gaano man siya naging matigas, si Gamyong para kay Asen ay palaging ang kanyang pinakamamahal na anak. Noong araw na iyon, isinama ni Jamyang ang kanyang mga magulang sa isang regular na health check-up. Kinailangan pang pakiusapan ni Jamyang ang kanyang mga magulang na sumama, dahil natatakot ang mga ito na baka mag-aksaya lamang ng pera ang kanilang anak. Ibinunyag ni Asen kay Jong na ang kanilang ama ay nag-aaral na ngayon ng pagtugtog ng gitara. Unang beses ito sa buong buhay ni Asen na nalaman niyang may ganoong hilig si Gwonsek. Sa gitna ng pagkalito ni Gwons, bigla niyang binanggit ang pangalan ng kanyang bunsong anak, isang pangalang matagal na niyang hindi binabanggit. Pag-uwi, mag-isa siyang nagtungo sa puntod ng kanyang anak. Palibot nito ay maraming laruan na dati pa niyang binili para kay Dong. Kasabay nito, naroon din si Asen. Nagreklamo siya na palaging pumupunta si Gwonsek doon nang hindi siya kasama. Ang dahilan kung bakit ayaw banggitin ni Guanik si Dong ay dahil natatakot siyang malungkot si Asen. Tuwing naroon siya, palagi niyang nakikita si Asen na nakaupo sa puntod ng kanilang anak. Umulan man o umaraw, laging nandoon si Asen upang bantayan ang bata. Sa pagdaan ng mga taon, ang mga yapit ni Asen at Guanik ay lumikha ng isang patag na daan patungo sa puntod. Palaging ito ang pinakamalinis na lugar. Sa mga pagkakataong iyon, si Guanik ay tahimik. Lamang na nanunood mula sa malayo. Hindi niya kayang harapin ang kanyang anak. Ni hindi niya kayang banggitin ang pangalan ng kanyang bunsong anak, natatakot siyang makita si Asen na umiiyak. Gabi-gabi, biglang tumawag ang ospital. May natuklasan silang problema sa dugo ni Gwonsek kaya't kailangang agad itong masuri muli. Kinabukasan, pagdating sa ospital, sinabi ni Gamyong sa kanyang ina, anuman ang sabihin ng doktor, huwag kang iyak. Gaano man kalala ang sakit ni Itay, gagamutin ko siya. Ngunit pagkatapos ng pagsusuri, napag-alaman nilang may leukemia si Gwons. Sa kanyang kasalukuyang kondisyon, magiging delikado kung hindi agad gagamutin. Bagaman si Gamang ang nagsabing huwag umiyak ang kanyang ina, siya ang unang napaiyak. Sa mga sumunod na araw, sinimulan na ni Guanik ang kanyang chemotherapy. Habang lumilipos ang panahon, bumigat at bumagal ang kanyang bawat hakbang. Unti-unti siyang kinain ng takot, hindi dahil sa takot sa karamdaman, kundi dahil natatakot siyang iwan si Asen mag-isa sa mundo. Tinitigan ni Guanik ang matandang babae sa kanyang likuran, iniisip ang hinaharap ni Asen. Mapalad siya ngayon dahil nariyan si Asen upang alagaan siya. Ngunit kapag wala na siya, tiyak na magiging napakalungkot ng buhay ni Asen. Gabi ring iyon, kinausap ni Guan si Gumaw ng pribado. Sinabi niya sa kanyang anak na si Jimong, dapat mo siyang alagaan ng mabuti balang araw. Dapat mo siyang ingatan. Hindi mo kayang ilarawan kung gaano kabuti at kahalaga ang nanay mo. Kaya Jimyong, huwag kang magalit sa kanya kahit nakakainis siya minsan. Huwag kang maiirita. Mahalin at unawain mo siya, ha? Ilang araw makalipas, humiling si Gwons na makalabas ng ospital at umuwi. Inihanda ni Yuning ang bisikleta para sa kanyang ama, kalakip ang mga sheet ng musika para sa pagtugtog ng gitara. Ngunit hindi niya inakalang hindi na ito magagamit ng kanyang ama. Nang makita niyang sobrang namayat na ang kanyang ama, hindi na napigilan ni Unyang ang pagiyak. Gabi ring iyon, masayang hawak-hawak ni Asen ang aklat ng mga tula na isinulat niya. Tumakbo siya papunta kay Gwonsek upang ipakita ito. Sa wakas, nailathala na ang kanyang mga tula. Inisip ni As na tinupad ni Gwonsek ang kanyang pangakong tutulungan siyang maging makata. Ang librong ito ay isinulat ni Asen para kay Gwonsek, naglalaman ng mga positibong bagay, at ng kwento ng 50 taong pagmamahalan ni Asen at Guanik. Gusto ni As na basahin ito ni Guanik upang makakuha ng inspirasyon sa paglaban sa sakit. Ngunit alam ni Gwons na papalapit na ang araw ng kanyang pamamaalam kay Asen. Ang pinakamalaking pagsisisi niya ay ang hindi niya kayang gugulin ang natitirang panahon ng kanyang buhay kasama si Asen. Nasa puso niya ang pag-asang sa susunod na buhay, maaari pa rin niyang hawakan ng kamay ni Asen. At sa pagkakataong iyon, matutupad na niya ang mas marami pang pangako. Hindi nagtagal, biglang lumala ang kalagayan ni Gwons. Ang langit noong araw na iyon ay tila gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Habang unti-unting lumalayo sa kanila ang kanilang ama, hindi na napigilan ni Gamyong at Unyong ang kanilang damdamin. Sa ICU, palaging nakatayo si Asen sa labas, tahimik na pinagmamasdan ng bawat paghinga ng kanyang asawa. Para kay Gwons, si Asen ay nananatiling isang dalagang nasa edad 20. Buong buhay ni Guanik ay inalin niya upang protektahan ang taong mahal niya. Hanggang sa kanyang huling hininga, nais pa rin ni Gwons na makita ang magandang mukha ni Asen. Hinubad ni Asen ang kanyang mask, iyon din ang sandaling hindi na nila muling nasal-ayan ni Gwonsek ang isa't isa. Ilang araw matapos iyon, tinawagan ni Lola si Jimyong. Ibinigay niya nito ang isang passbook ng bangko, iyon ang perang ipinapadala ni Jimyong buwan-buwan sa kanilang bahay. Ni isang kasing ay hindi ginastos ni Guanik, gaano man. Kahirap ang buhay nila noon. Bagaman si Asen na lang ang natira sa kanilang tahanan, hindi siya kailanman nakaramdam ng kalungkutan. Dahil saan man siya naroon,
para bang palagi niyang nakikita ang anino ni Guansek. Nariyan ang mga clip sa buhok na binili ni Guanik para kay Asan dahil noong bata pa sila, ipinangako ni Guansek na bibili siya ng hair clip para kay Asan habang buhay. Ang lock ng pinto ay inayos ding mabuti ni Guansek. Maging ang mga bagay na dati ay nasa matataas na lugar, inilipat ni Guanik sa mga lugar na madaling maabot ni Asan. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Asan ang pagsusulat ng katapusan ng kanyang libro ng mga tula tungkol sa kanyang buhay. Ipinadala ang aklat ni Asan sa editor-in-chief. Sa librong iyon, isinulat niya ang kanyang kwento mula pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda. Nang mabasa ito ng editor-in-chief, hindi napigil ang mapaluha. Tila ito ang pinaka-emosyonal na libro ng tula na nabasa niya sa buong buhay niya. Agad niyang napagpasyahang ipalathala ito. Samantala, lumipat si Asan sa lumang bahay ng kanyang ina. Doon, nagtrabaho siya sa isang nursing home. Sa lugar na iyon, tinutulungan niya ang mga matatanda na magsulat ng tula at gumuhit ng mga larawan. Ang pamumuhay doon ay tila pagbabalik sa kabataan. Tinatawag siyang guro ng lahat. At dahil dito, lubos ang kanyang kasiyahan. Bata man siya noon o mahigit 70 taong gulang na ngayon, palagi pa rin niyang hinahanap-hanap ang kanyang ina. Isang araw, naglakad-lakad si Asan sa tabing dagat at tinawag ang kanyang ina, gaya ng isang batang paslit na dati niyang sarili. Kasabay nito, tumawag din ang anak niyang si Gamyong. Si Gamyong ay nasa bahay rin, naghihintay sa kanyang ina, gaya ni Asan na noon ay tinatawag din ng kanyang ina. Sa parehong sandali, dumating ang isang kahon mula sa Seaflower Publishing House, nagmumula ito sa sariling koleksyon ng tula ni Asan. Nang makita niya ito, napuno siya ng pagmamalaki. Tiyak na nakangiti si Guan sa kalangitan habang pinagmamasdan niyon. Hiniling ni Gamang na huminto na sa pagtatrabaho ang kanyang ina sa nursing home at sumama na sa kanya sa Seoul. Aniya, sapat na ang edad ng kanyang ina upang magpahinga. Ayaw ni Guman na abala pa ang ina habang buhay. Ngunit ayaw ni Asan. Kahit matanda na siya, gusto pa rin niyang magkaroon ng lugar sa mundong ito. Ayaw niyang pretuhin na parang extra lang sa buhay. Sa nursing home, lahat ay tumatawag sa kanya bilang Guru Asan, at tuwang-tuwa siya roon. Sa kanyang paningin, ito na ang pinakamatayog na narating niya sa buhay mula sa anak ng isang babaeng palaging umiiyak sa dagat, sa isang mahiyain at sensitibong dalagita, hanggang sa magkaroon ng pag-ibig at masayang pamilya. Mula sa pagiging pinuno ng isang baryong mangingisda, at ngayon, sa edad na 70, siya ay isang guro at isang makata. Natamasa na ni Asan ang lahat ng lasa ng buhay. Ngumiti siya ng may kasiyahan habang hawak-hawak ang librong naglalaman ng kanyang mga tula. Bagaman puno ng pagsubok ang buhay, si Asan ay palaging kontento sa bawat sandali. Para kay Asan, ang kanyang buhay ay mayroon lamang isang tagsibol, at ang nagtanim at nag-alaga sa tagsibol na iyon ay walang iba kundi si Guansek. Ang librong ito ng mga tula ay hindi sana umiral kung wala ang kahangahangang asawang iyon, gaya ng kung paanong hindi sana nagpatuloy ang buhay ni Asan kung hindi niya nakilala si Guanek. Dito nagtatapos ang pelikula. Sana'y nag-enjoy kayo sa panunood. Huwag kalimutang magbigay ng komento tungkol sa pelikula upang malaman namin ang inyong saloobin.